Sa gitna ng marangyang Heliconia Gardens sa Tagaytay, kung saan ang malamig na hangin ay humahalik sa bawat dahon at bulaklak na roon ang Tahanan Bistro. Hindi ito isang ordinaryong kainan. Ito ay isang santuwaryo ng lasa at gilas kung saan ang bawat pinggan ay sining at ang bawat sulok ay idinisenyo para sa kapayapaan. Ngunit sa likod ng perpektong harapan nito, mayroong isang mundong hindi nakikita ng karamihan, ang mundo ng mga taong nagbibigay buhay dito. At sa mundong yon, naroon si Elena. Sa kanyang suot, na malinis na uniforme, si Elena ay kumikilos nang may kahusayan na bunga ng maraming taon ng pagsasanay. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, ngunit hindi padalos-dalos. Ang kanyang ngiti ay laging handa, kahit pa ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Para sa mga panauhin siya ay isang mukha lamang sa karamihan, isang bahagi ng serbisyong binabayaran nila. Ngunit para kay Elena, ang bawat araw sa Tahanan Bistro ay isang laban, isang paraan upang mabigyan ng disenteng buhay ang pinakamahalagang tao sa kanya. Habang nag-aayos siya ng mga kubyerto sa isang bagong dating na pamilya, bahagyang umilaw ang kanyang telepono sa bulsa. Isang sulyap lang ang kailangan niya para makita ang notifikasyon mula sa email, isang paalala mula sa kanlungan ni Maria, ang nursing home kung saan nananatili ang kanyang lola Adela. Due date 5 days. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking bato na muling pumasan sa kanyang balikat. Tumaas na naman ang bayarin nitong nakaraang buwan. Ang Alzheimer's ng kanyang lola ay unti-unti nang lumalala at kasabay nito ang pagtaas ng gastos para sa mga gamot at espesyal na pangangalaga. Mahal kong lola, bulong niya sa sarili habang pilit na pinapanatili ang nangiti sa kanyang labi. Konti na lang po, kakayanin natin to. Ito ang kanyang mantra, ang dasal na bumubuhay sa kanya sa bawat pagod na araw at gabing walang sapat na tulog. Ang bawat tip na kanyang natatanggap, ang bawat sentimo na kanyang naiipon ay mayroon ng patutunguhan. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring magkamali, hindi maaaring magreklamo. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bistro at pumasok ang isang presensyang tila nagpahinto sa magulong paligid. Isang lalaki matangkad at nakasuot ng isang simpleng polo shirt na halatang mamahalin ang humahawak sa kamay ng isang batang lalaki na nasa 6 na taong gulang. Ang lalaki ay si Miguel de Villa, ang CEO ng buong Heliconia Chain of Resorts, isang pangalang kilala sa mundo ng negosyo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya isang CEO. Isa lamang siyang ama at sa kanyang mga mata mababakas ang isang pamilyar na pag-aalala na agad nakilala ni Elena. Ang bata si Leo ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay malikot, tila sinusuri ang bawat ilaw, bawat tunog, bawat galaw sa paligid. May hawak siyang maliit na laruang gawa sa kahoy, isang ibon, at paulit-ulit niya itong hinihimas gamit ang kanyang hinlalaki. Agad na sinalubong sila ng manager ng restaurant. Mr. De Villa, welcome po. Nakahanda na po ang paborito ninyong mesa. Salamat, Anton. Sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagod. Giniya niya ang anak patungo sa isang mesa sa may bintana, kung saan tanaw ang luntiang hardin ng resort. Napansin ni Elena ang paraan ng pag-upo ni Leo sa pinakasulok na bahagi, malapit sa dingding, tila naghahanap ng kalasag mula sa mundo. Nakita na niya ang ganitong mga kilos dati. Nakita na niya ito sa kanyang lola kapag nalilito na ito sa dami ng tao o sa ingay. Ito ay isang wika ng katawan na nagsasabing, sobra na, hindi ko na kaya. Ang Tahanan Bistro ay abala sa oras na yon. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato, ang halakhak mula sa kabilang mesa, ang mahinang bulungan ng mga tao. Lahat ay bumubuo ng isang orkestra ng ingay na para sa karamihan ay normal. Ngunit para sa isang taong may sensitibong pandama, ito ay isang pag-atake. Pinagmasdan ni Elena ang mag-ama mula sa kanyang kinatatayuan. Sinubukan ni Miguel na kausapin ang anak. May itinuturo siya sa labas ng bintana. Pilit na kinukuha ang atensyon nito, ngunit si Leo ay lalong yumuyuko, ang pagkakahawak sa laruang ibon ay lalong humihigpit. At pagkatapos nangyari ang hindi inaasahan.
Isang baguhang waiter sa kanyang pagmamadali ay aksidenteng nabitawan ng isang tray ng mga baso. Ang tunog ng nababasag na salamin ay matinis at biglaan. Tumagos ito sa buong kainan at para kay Leo ito na ang huling patak. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa bata. Hindi ito isang ordinaryong pag-iyak. Ito ay isang sigaw ng takot at sakit. Mabilis siyang gumapang pababa mula sa kanyang upuan at sumilong sa ilalim ng mesa, tinatakpan ng kanyang mga tainga gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang buo niyang katawan. Lahat ng mata ay napunta sa kanilang mesa. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. May mga matang puno ng pag-uusisa. Mayroong halatang pagkainis. Miguel, anong nangyayari? Tanong ng isang babaeng panauhin mula sa katabing mesa. Namula ang mukha ni Miguel isang halo ng hiya, pagkabalisa at sakit. Yumuko siya para abutin ang anak. Leo, anak, halika na. It's okay. Daddy's here. Ngunit lalo lamang umiiling si Leo. Ang kanyang mga sigaw ay napalitan ng mga hikbi na parang kinakapos siya ng hininga. Sa sandaling iyon, nakita ni Elena ang kanyang sarili. Nakita niya ang bawat pagkakataon na sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang lola sa gitna ng pagkalito nito. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Miguel, isang pakiramdam na alam niya. Hindi na siya nag-isip pa. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, iniwan ang kanyang daladalang tray sa isang istasyon. Sir, mahina niyang sabi, sapat lang para marinig ni Miguel. Tumingala si Miguel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigo. Pasensya na sa abala. Umiling si Elena. Hindi po yun, sir. Naiintindihan ko po. May alam po akong mas tahimik na lugar. Isang private lounge na hindi ginagamit ngayon. Baka po gusto ninyong dalhin siya doon. Nag-alinlangan si Miguel. Sino ang babaeng ito? Isa lamang siyang serbidora. Ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita, puno ng respeto at pag-unawa. Walang bahid ng panghuhusga, ay may kung anong nag-udyok sa kanyang magtiwala. Sige, halos pabulong niyang sagot. Ako na po ang bahala, sabi ni Elena. Hindi niya sinubukang hawakan si Leo. Sa halip lumuhod siya sa di kalayuan, sapat lang para makita siya ng bata. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng 2 puting table napkin mula sa kanyang bulsa. Sa sahig sa harap niya, dahan-dahan niyang tinupi ang isang napkin para maging isang bangkang papel. Pagkatapos ay isa pa isang bulaklak naman. Ang kanyang mga galaw ay mabagal pa, ulit-ulit at mahinahon. Unti-unting tumigil sa pag-iyak si Leo. Sinilip niya si Elena sa pagitan ng kanyang mga braso. Pinanood niya ang mga kamay nito na mahusay na nagtutupi ng mga tela. Walang salita. Walang pilit na pagtingin sa mata. Tanging ang tahimik na kilos na nag-aalok ng isang bagay na simple at hindi nakakatakot. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahang ibinaba ni Leo ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mga tainga. Humina ang kanyang pagiling. Halika, Leo, sabi ni Miguel. Sa mahinang boses, sinusubukan muli. Sa pagkakataong ito, tumingin si Leo kay Elena, pagkatapos ay sa kanyang ama. Dahan-dahan siyang gumapang palabas mula sa ilalim ng mesa at tumayo sa likod ni Miguel na parang ito ang kanyang pananggalang. Dito po tayo, sir, sabi ni Elena na nagsimula ng maglakad patungo sa isang pinto sa gilid ng bistro. Sumunod si Miguel, akay-akay pa rin ang nanginginig na anak. Dinala sila ni Elena sa isang maliit na silid na may malalambot na sofa at makakapal na kurtina. Sa pagkasara ng pinto, ang ingay ng bistro ay biglang naglaho na palitan ng isang nakabibinging katahimikan. Pinaupo ni Miguel si Leo sa sofa. Si Elena naman ay naupo sa sahig, ilang talampakan, ang layo, at ipinagpatuloy ang tahimik na pagtutupi ng mga napkin. Ang ritmo ng kanyang ginagawa ay tila isang uyayi para sa naguguluhang isip ng bata. Pinanood ni Miguel ang lahat. Ang mga therapist, ang mga doktor, ang mga espesyalista na nagkakahalaga ng malaking pera. Lahat sila ay sinubukan ang iba't ibang paraan para pakalmahin si Leo sa mga ganitong pagkakataon. Ngunit wala sa kanila ang nakagawa ng ginawa ng babaeng ito sa loob lamang ng ilang minuto, gamit lamang ang 2 pirasong tela at katahimikan. Maya-maya si Leo mismo ang kumuha ng isang throw pillow mula sa sofa at ibinato ito sa sahig malapit sa kinauupuan ni Elena. Hindi ito isang marahas na pagbato, kundi isang alok, isang paanyaya. Ngumiti si Elena. Kinuha niya ang unan at inayos sa kanyang tabi.
Gusto mo rito, tanong niya sa napakahinang boses. Tumango si Leo isang beses lang at naupo sa unan. Pinapanood pa rin ang mga kamay ni Elena. Nakatayo si Miguel sa isang sulok, tila isang manonood sa isang milagro. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Sa loob ng mahabang panahon, palagi niyang naramdaman na mag-isa siyang lumalaban sa kondisyon ng anak. Ngunit sa sandaling ito, sa isang hindi inaasahang lugar, sa tulong ng isang hindi kilalang babae, nakahanap siya ng isang saglit na kapayapaan. Nang tuluyan ng kumalma si Leo at nagsimula na itong paglaruan muli ang kanyang ibong kahoy, tumingin si Miguel kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, puno ng pagkamangha at pasasalamat. Tumingin si Elena sa kanya, ang kanyang nanangiti ay totoo at walang pagkukunwari. May mga bagay po na hindi salita ang kailangan, kundi katahimikan at pangunawa, sagot niya. Minsan po, ang kailangan lang nila ay malaman na may isang taong hindi natatakot sa kanilang mundo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Miguel na ang babaeng nasa harap niya ay hindi lamang isang serbidora. Siya ay isang pambihirang tao. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang pagod na puso. Isang pag-asa na marahil hindi pa huli ang lahat para sa kanyang anak at para sa kanya. Kinabukasan, ang sinag ng araw sa Tagaytay ay tila mas maningning, ngunit para kay Elena ang umaga ay nagsimula. Tulad ng dati, isang mabilis na almusal ng pandesal at kape. Isang maikling tawag sa nursing home para kumustahin ang kanyang lola Adela at ang mahabang biyahe papasok sa trabaho. Inaasahan niyang ang insidente kahapon ay isa na lamang alaala, isang maliit na kabanata sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa tahanan bistro. Ngunit pagdating niya, agad siyang sinalubong ng kanyang kasamahan na si Rica. Elena, pinapatawag ka ni Sir Anton sa opisina niya. Mukhang importante. Isang kaba ang gumuhit sa dibdib ni Elena. Ang pagtawag sa opisina ng manager ay karaniwang nangangahulugan ng isa sa dalawang bagay, isang malaking papuri o isang malaking problema. At sa kanyang karanasan, mas madalas ang huli. Iniisip niya kung napasama ba ang kanyang ginawa kahapon. Baka lumabag siya sa patakaran ng restaurant sa pakikipag-ugnayan sa mga panauhin. Nagbuntong hininga siya at kumatok ng marahan sa pinto ng opisina. Sir Anton, pasok. Elena, sagot ng manager. Si Anton ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, laging seryoso at istrikto pagdating sa trabaho. Ngunit sa umagang iyon, may ibang kislap sa kanyang mga mata, isang halo ng pagtataka at respeto. Umupo ka, sabi niya. Itinuturo ang silya sa harap ng kanyang mesa. Hindi ko na patatagalin pa. May gusto sanang kumausap sa'yo. Naghihintay siya sa labas. Sino po, sir? Nagtatakang tanong ni Elena. Bago pa man makasagot si Anton, bumukas ang pinto at pumasok si Miguel de Villa. Kung kahapon ay isa siyang ama, na puno ng pagkabalisa, ngayon ay taglay niya ang aura ng isang CEO. Kalmado, may awtoridad at nakatutok. Agad na napatayo si Elena. Mr. de Villa, magandang umaga po. Magandang umaga, Elena. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Ngumiti siya kay Anton. Salamat, Anton. Pwede mo na kaming iwan. Tumango ang manager at mabilis na lumabas, isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan ang dalawa sa isang katahimikang puno ng hindi masabing mga salita. Please, umupo ka, muling sabi ni Miguel. Sumunod si Elena, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Ano ang kailangan sa kanya ng isa sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas? Hindi ako naparito para magreklamo kung yan ang iniisip mo, panimula ni Miguel. Sa katunayan, kabaligtaran. Ang ginawa mo kahapon para sa anak ko, hindi ko yun malilimutan. Ginawa ko lang po ang nararapat, sir. Nakita ko pong nahihirapan ng bata, mahinang sagot ni Elena. Marami nang nakakita sa kanyang nahihirapan, sabi ni Miguel, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mga doktor, mga therapist, mga kamag-anak, pero ikaw lang ang nakakita kung paano siya tutulungan sa sandaling iyon. May I ask, saan mo natutunan yon? Nag-alinlangan si Elena. Ang buhay niya sa labas ng bistro ay isang bagay na pilit niyang itinatago. Sa lola ko po, pag-amin niya. May Alzheimer's po siya.
Natutunan ko po sa kanya na kapag naguguluhan na sila sa mundo, kailangan mong lumikha ng isang maliit at simpleng espasyo kung saan sila makakahinga. Tumango si Miguel, tila mas lalo siyang humanga. Kinausap ko si Anton kanina. Nalaman ko ang ilang bagay tungkol sa'yo. Ang iyong dedikasyon sa trabaho ang iyong sitwasyon sa pamilya. Alam kong hindi ito madali. Isang malamig na agos ang dumaloy sa mga ugat ni Elena. Ang kanyang pribadong buhay ay biglang nakalantad. Sir, pasensya na po pero ano po ang kinalaman niyan, Elena? Sabi ni Miguel, ang kanyang tingin ay direkta at seryoso. May alok ako para sa'yo, isang trabaho. Napakunot ang noo ni Elena. Trabaho po, may trabaho na po ako. Isang ibang klaseng trabaho, paglilinaw niya. Gusto kong kunin ka bilang isang therapeutic companion para kay Leo. Therapeutic companion ulit ni Elena, ang mga salita ay banyaga sa kanyang pandinig. Sir, isa po akong serbidora. Wala po akong formal na pagsasanay o diploma para dyan. Ang diploma ay isang pirasong papel lang, giit ni Miguel. Ang nakita ko kahapon ay hindi itinuturo sa apat na sulok ng isang silid-aralan. Iyon ay instinct, empathy, pangunawa. Iyan ang kailangan ni Leo. Iyan ang kailangan ko para sa kanya. Ipinagpatuloy niya, gusto kong magtrabaho ka para sa amin full-time. Maninirahan ka sa isa sa mga villa dito sa resort kasama namin. Ang tanging tungkulin mo ay samahan si Leo, tulungan siyang harapin ang bawat araw, at gawin kung ano man ang ginawa mo kahapon. At bilang kapalit, huminga siya ng malalim. Babayaran kita ng 5 beses ng sahod mo rito. Sasagutin ko ang lahat ng iyong pangangailangan. At kung may iba ka pang kailangan para sa pamilya mo, pag-uusapan natin. Natulala si Elena. Ang mga numerong tumatakbo sa kanyang isip ay halos hindi kapani-paniwala. 5 beses ng kanyang sahod. Matutugunan niya ang lahat ng bayarin sa nursing home. Mabibigyan niya ng mas magandang buhay ang kanyang lola. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Pero may isang bahagi sa kanya na natatakot. Ang pagpasok sa mundo ng mga mayayaman ay parang pagpasok sa isang hawla na gawa sa ginto. May mga patakaran na hindi niya alam, mga panganib na hindi niya nakikita. At higit sa lahat, ang pagiging malapit sa isang bata na may espesyalang pangangailangan ay mangangahulugan ng emosyonal na koneksyon. At pagkatapos ng kanyang lola, ipinangako niya sa sarili na iiwasan na niyang masaktan muli. Sir, hindi ko po alam. Nagsimula siyang tumanggi. Masyadong malaking responsibilidad po iyan. Baka hindi ko po kayanin. Binibigyan kita ng pagkakataong subukan, sabi ni Miguel. 1 buwan. Subukan mo sa loob ng 1 buwan. Kung hindi maganda ang resulta o kung hindi ka magiging komportable, malaya kang umalis. Walang samaan ng loob. Ang alok ay napakaganda para tanggihan. Ang 1 buwang pagsubok ay tila isang ligtas na paraan. Ngunit bago pa siya makasagot, isang matinis na tunog ng katok ang narinig sa pinto. At bumukas ito nang walang hinihintay na paanyaya. Isang babae ang pumasok. Siya ay matangkad, elegante, at may tindig na sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay kahawig ni Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas, mas mapanuri. Ito si Isabel de Villa, ang nakatatandang kapatid ni Miguel at ang Chief Financial Officer ng Heliconia. Miguel, kanina pa kita hinahanap. Sabi ni Isabel, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Miguel patungo kay Elena. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may hindi maitagong pagdududa. Mayroon tayong meeting sa mga investors sa loob ng 1 oras. Alam ko, ate, sagot ni Miguel, isang bahid ng pagkainis ang dumaan sa kanyang boses. May tinatapos lang akong mahalagang usapan. Mahalagang usapan? Sa isang serbidora? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay may bahid ng pangmamaliit. Hindi siya isang serbidora lang. Ate, siya si Elena, pagtatanggol ni Miguel. Ang babaeng tumulong kay Leo kahapon. Inaalok ko siya ng trabaho. Natawa si Isabel, isang tawang walang kagalakan. Trabaho, Miguel, ano na namang kalokohan ito? Mayroon na tayong team ng mga pinakamahusay na therapist sa bansa. Ano ang magagawa ng isang babaeng walang karanasan na hindi nila magawa? Naramdaman ni Elena na tila lumiit siya sa ilalim ng tingin ni Isabel. Ito na nga ang kinatatakutan niya, ang panghuhusga, ang pagtingin, na para siyang isang oportunista. Nakita ko ang ginawa niya, Isabel. Isang bagay na hindi mo nakita
Dahil wala ka roon, matigas na sabi ni Miguel. At desisyon ko ito. Final. Ang tensyon sa pagitan ng magkapatid ay halos nahihipo. Tumingin si Isabel kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Magkano ang inaalok niya sa'yo, diretsahang tanong niya. Nagulat si Elena sa tanong. Hindi po tungkol sa pera. Lahat ay tungkol sa pera. Ihaputol ni Isabel ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Laging tungkol sa pera. Tama na ate, saway ni Miguel. Tumayo siya at hinarap ang kapatid. Lumabas ka muna. Mag-uusap tayo mamaya. Isang saglit na tinitigan ni Isabel si Miguel na para bang sinusukat ang kanyang determinasyon. Sa huli umirap siya at tumalikod. Bahala ka sa buhay mo, Miguel. Pero kapag pumalpak ito, huwag kang tatakbo sa akin, sabi niya, bago tuluyang lumabas ng silid. Nang sila na lang ulit ang naiwan, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Lumapit si Miguel kay Elena. Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghingi ng paumanhin. Masyado lang siyang protective sa amin, lalo na kay Leo. Hindi sumagot si Elena. Ang mga salita ni Isabel ay tumagos sa kanyang puso. Lahat ay tungkol sa pera. Ganoon ba talaga ang tingin nila sa mga taong tulad niya, Elena? Muling sabi ni Miguel, mas malumanay ngayon. Ang alok ko ay nakatayo pa rin. Ang desisyon ay nasa iyo. Hindi kita pipilitin. Tumingin si Elena kay Miguel. Sa kabila ng kayamanan at kapangyarihan, ang nakikita niya ay isang amang gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Isang amang desperado para sa tulong. At ang alok niya ay hindi lamang pera. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa lola niya, isang pagkakataon para kay Leo, at marahil isang pagkakataon para sa kanya na patunayan sa mga taong tulad ni Isabel at sa kanyang sarili na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa. Huminga siya nang malalim pinatatag ang kanyang loob. Sige po, Mr. De Villa, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desidido. Tinatanggap ko po. Susubukan ko po sa loob ng isang buwan. Isang ngiti ng kusunet ang sumilay sa mukha ni Miguel. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang lalaki sa likod ng CEO. Isang taong pagod, ngunit puno ng pag-asa. Salamat, Elena, sabi niya. Maraming salamat. At please call me Miguel. Sa paglabas niya sa opisina ni Anton, alam ni Elena na ang buhay na kanyang nakasanayan ay tapos na. Isang bagong pinto ang nagbukas. Ngunit habang tinatahak niya ang pasilyo pabalik sa locker room, hindi niya maiwasang maramdaman ang malamig na tingin na sumusunod sa kanya. Alam niyang sa isang lugar, sa malawak na resort na yon, si Isabel De Villa ay nagmamasid naghihintay sa kanyang unang pagkakamali. Ang laban ay hindi pa nagsisimula, ngunit alam na niya kung sino ang kanyang magiging kalaban. Ang unang araw ni Elena sa Villa De Villa ay parang pagpasok sa isang ibang dimensyon. Ang villa ay hindi isang simpleng bahay. Ito ay isang malawak na istruktura ng salamin at modernong kahoy na nakatayo sa isang pribadong bahagi ng Heliconia Gardens. May sarili itong hardin, isang maliit na infinity pool na tanawang Taal Volcano at mga silid na mas malaki pa sa buong apartment na tinirhan ni Elena sa Maynila. Ipinakita sa kanya ni Miguel ang kanyang magiging silid, isang espasyong may sariling banyo at balkonahe. Simple ngunit elegante ang pagkakaayos nito, sadyang pinili para hindi maging sobrang nakalulula. Gusto kong maging komportable ka rito, Elena, sabi ni Miguel. Huwag kang mag-atubiling sabihin kung may kailangan ka. Ang tanging hiling ko lang ay ibigay mo ang iyong oras at pasensya kay Leo. Ang unang pagtatagpo nila ni Leo sa bagong kontekstong ito ay naging isang pagsubok. Natagpuan ni Elena ang bata sa playroom nito, isang silid na puno ng lahat ng uri ng laruan na may isip mo, mga mamahaling building blocks, mga electronic gadget, mga art supplies. Ngunit si Leo ay nakaupo sa isang sulok abala sa paulit-ulit na pag-ikot ng gulong ng isang maliit na kotse. Hindi man lang siya nito tiningnan nang pumasok si Elena. Sa halip na pilitin ang interaksyon, na upo lamang si Elena sa sahig sa kabilang dulo ng silid. Tahimik. Walang ginawa kundi magmasid. Natutunan niya mula sa kanyang lola Adela na ang presensya ay mas mahalaga kaysa sa mga salita. Ang pagpapakita na nandyan ka na, hindi ka isang banta, ay ang unang hakbang
Lumipas ang isang oras na ganoon lang ang kanilang ayos. Si Leo sa kanyang mundo, si Elena sa tahimik na paghihintay. Nang magtanghalian si Miguel ang nagdala ng pagkain, sinubukan niyang suyuin si Leo na kumain ngunit umiling lang ang bata. "Hayaan niyo po muna ako, Miguel," mahinang sabi ni Elena. Lumabas si Miguel nag-iiwan ng isang plato ng pagkain sa maliit na mesa. Kumuha si Elena ng isang pirasong tinapay at isang hiwa ng keso. Sa kanyang platito, binuo niya ang mga ito para magmukhang isang nakangiting mukha. Inilagay niya ito sa sahig sa pagitan nila ni Leo at hindi na nagsalita pa. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahang gumapang si Leo palapit. Tinitigan niya ang nakangiting mukha na gawa sa pagkain. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng tinapay, inamoy ito, at pagkatapos ay isinubo. Isang maliit na tagumpay, isang maliit na hakbang. Ang mga sumunod na araw ay naging isang serye ng maliliit na hakbang. Hindi sinubukan ni Elena na baguhin ang mundo ni Leo. Sa halip sinubukan niyang pumasok dito. Napansin niyang ang bata ay mas kalmado kapag nasa labas sa hardin. Kaya doon niya dinala ang kanilang mga sesyon. Hindi sila naglaro ng mga larong may komplikadong patakaran. Sa halip nagdilig sila ng mga halaman. Pinulot nila ang mga tuyong dahon. Pinanood nila ang mga langgam na nagmamartsa sa lupa. Ipinakilala ni Elena kay Leo ang texture ng lupa, ang amoy ng damo. Pagkatapos umulan ang pakiramdam ng sinag ng araw sa balat. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng maliliit na paso, aksidenteng natabig ni Leo ang isang paso at nabasag ito. Nagkalat ang lupa sa sahig. Biglang natigilan ng bata ang kanyang mga mata, ay nanlaki sa takot, naghihintay ng galit o sigaw. Ito ang karaniwang reaksyon na natatanggap niya. Ngunit ngumiti lang si Elena. "Ayos lang yan, Leo," sabi niya sa malumanay na boses. "Aksidente lang. Tingnan mo, pwede nating ayusin." Kumuha siya ng walis at dustpan at sinimulang linisin ang kalat. Pagkatapos ipinakita niya kay Leo kung paano ilipat ang halaman sa isang bagong paso. Sa buong proseso, hindi niya ito sinirmunan. Sa halip ginawa niya itong isang pagkakataon para matuto. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Leo si Elena, isang diretsong tingin sa mata na tumagal ng 3 segundo. Para sa ibang tao ito ay walang kwenta. Ngunit para kay Miguel, na nagmamasid mula sa bintana ng kanyang study, ito ay isang himala. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita niya ang isang kislap ng tiwala, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang mga gabi ay naging isang bagong ritual. Pagkatapos matulog ni Leo, si Miguel at Elena ay madalas na nagkakatagpo sa terasa ng villa. Sa simula ang kanilang pag-uusap ay umiikot lamang kay Leo ang kanyang mga nagawa. Sa araw na yon, ang kanyang mga kinakain, ang kanyang mga maliliit na tagumpay. "Hindi ko alam kung paano mo ito ginagawa," pag-amin ni Miguel isang gabi, habang nakatingin sila sa kumikinang na mga ilaw sa paligid ng lawa. "Ginugol ko ang huling 2 taon na sinusubukang intindihin siya, pero parang mas kilala mo na siya sa loob lamang ng ilang linggo." "Dahil hindi ko po siya sinusubukang intindihin gamit ang isip ko," sagot ni Elena. "Sinusubukan ko siyang damhin gamit ang puso ko." Ang mga batang tulad ni Leo at mga matatandang tulad ng lola ko, ang kanilang wika ay hindi na salita. Ang wika nila ay pakiramdam, kaligtasan, pagtitiwala, pagmamahal. Nagsimulang magkwento si Elena tungkol sa kanyang lola. Ikinuwento niya kung paano nito itinuro sa kanya ang paghahalaman nung bata pa siya, kung paano nito ikinukwento ang mga alamat tungkol sa mga bulaklak. Ikinuwento niya ang sakit ng makita ang alaala ng kanyang lola na unti-unting naglalaho, ngunit ang pagmamahal nito ay nananatili. Si Miguel naman sa unang pagkakataon ay nagbukas tungkol sa kanyang yumaong asawa na si Sofia. Siya ang liwanag ng bahay na ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Mahal na mahal niya ang mga hardin. Siya ang nagdisenyo ng karamihan dito. Naniniwala siyang may healing power ang kalikasan. Tumingin siya kay Elena. "Naaalala ko siya sa iyo. Ang iyong pasensya, ang iyong koneksyon sa kalikasan. Iyon ang mga bagay na minahal ko sa kanya." Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay isang espasyo ng pinagsamahang kalungkutan at umuusbong na pag-unawa.
Naramdaman ni Elena ang isang koneksyon kay Miguel na hindi niya inaasahan, isang koneksyon na higit pa sa pagiging magamo. Ngunit hindi lahat ay payapa. Si Isabel ay isang palaging anino sa kanilang paligid. Madalas siyang dumadalaw nang walang pasabi, ang kanyang mga mata ay laging mapanuri. Ang kanyang mga komento ay laging may patutsada. Nakita ko kayong nagdidilig kanina, sabi niya, isang hapon habang nagkakape sila sa terasa. Iyan ba ang tinatawag mong therapy? Paglalaro sa putik, pinapasweldo ka namin ng malaki para dyan? Isabel, tama na saway ni Miguel. Hindi, Miguel. Kailangan mong marinig ito, giit ni Isabel. Nagiging maluwag ka. Hinahayaan mo ang isang estranghero na diktahan kung paano palakihin ang anak mo. Hindi ito tama. Kailangan ni Leo ng mga profesional, hindi ng isang hardinera na nagpapanggap na therapist. Ang mga profesional na yon ay hindi nagawang pakalmahin si Leo. Si Elena, nagawa niya matigas na sagot ni Miguel. Pinandilatan ni Isabel si Elena. Mag-ingat ka, halos pabulong niyang sabi, sapat lang para marinig ni Elena, nang sandaling tumalikod si Miguel para sagutin ang isang tawag. Alam ko ang mga tulad mo. Huwag mong isipin na maloloko mo kami. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Elena, nag-iiwan ng laso ng pag-aalinlangan. Tama ba ang ginagawa niya? Baka nga nagpapanggap lang siya. Ngunit sa tuwing makikita niya ang unti-unting pagbubukas ni Leo, ang mga ngiti nitong bihira, ngunit napakatamis, nawawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Isang gabi habang nagbabasa si Elena ng isang picture book para kay Leo, bago matulog may ginawa ang bata na nagpatigil sa kanyang mundo. Tapos na ang kwento. Isinara na ni Elena ang libro. Karaniwan sa puntong ito, tatalikod na si Leo at matutulog. Ngunit sa gabing iyon, hinawakan niya ang kamay ni Elena. Mahigpit. Isa pa bulong niya. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Elena ang boses ni Leo na bumuo ng dalawang salita. Isa pa. Isang hiling, isang koneksyon. Naluha si Elena. Hindi niya ito napigilan. Nginitian niya ang bata at muling binuksan ang libro. Habang nagbabasa siya, ang maliit na kamay ni Leo ay nanatiling nakahawak sa kanya, isang angkla sa magulong mundo. Nang gabing iyon sa terasa, habang nag-iisip si Elena, lumapit si Miguel. Nakita ko ang nangyari kanina sa monitor. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat, Elena. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay iyon. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng buwan at mga bituin ng distansya sa pagitan nila, ay tila naglaho. Hindi na sila amo at empleyado. Sila ay dalawang taong nagpapasalamat sa isa't isa, dalawang taong nakahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi napansin ni Miguel, ngunit dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa kamay ni Elena na nakapatong sa mesa. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga balat, biglang tumunog ang telepono ni Elena. Isang tawag mula sa nursing home. Agad niyang sinagot at ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pag-aalala. Anong nangyari, tanong ni Miguel nang ibaba ni Elena ang tawag. Ang lola ko, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkaroon siya ng isang episode. Hinahanap niya ako. Kailangan ko siyang puntahan. Sige, ihahatid kita, mabilis na alok ni Miguel. Sa kanilang biyahe papunta sa nursing home, isang bagong realidad ang bumalot kay Elena. Ang kaligayahan ay panandalian. Ang kanyang mga problema ay laging naghihintay. At habang tinitingnan niya si Miguel, na nagmamaneho, nang may pag-aalala sa muka, isang nakakatakot na tanong ang pumasok sa kanyang isip. Gaano katagal niya kayang balansehin ang dalawang mundong ito, ang mundo ng pag-asa, kasama sina Leo at Miguel, at ang mundo ng responsibilidad at takot na dala ng kanyang nakaraan. Ang pagbisita sa kanlungan ni Maria ay palaging isang mapait na karanasan para kay Elena. Sa isang banda, ito ang tanging paraan para makasama niya ang kanyang lola Adela. Sa kabilang banda, bawat pagbisita ay isang paalala ng mabilis na paglala ng kanyang kondisyon. Nadatnan niya ang kanyang lola na nakaupo sa isang silya sa may bintana, nakatingin sa malayo. Sa tabi nito ay si Miguel na tahimik na naghintay sa labas ng silid upang bigyan sila ng privacy. Lola, tawag ni Elena, ang kanyang boses ay malambing. Lumingon si Lola Adela at sa isang saglit, isang kislap ng pagkilala,
ang sumilay sa mga mata nito. Elena, apo ko, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Akala ko, nawawala na ako. Niyakap ni Elena ang kanyang lola, nilalasap ang pamilyar na amoy nito na tila pinaghalong baby powder at lavender. Nandito lang po ako, lola. Hindi po ako aalis. Ngunit habang magkayakap sila, napansin ni Elena ang mga bagong pasa sa braso ng kanyang lola at ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Kinabahan siya. Kinausap niya ang head nurse pagkatapos. Ang lola po ninyo ay nagiging mas maligalig lalo na sa gabi, paliwanag ng nurse. Minsan sa kanyang pagkalito, natutumba siya o nababangga sa mga gamit. Kailangan na po namin siyang ilipat sa isang silid na may mas espesyal na pangangangalaga at 24/7 na bantay. Pero Miss Elena, may karagdagang bayad po iyon. Ang mga salita ng nurse ay tila mga dagitab na tumusok sa puso ni Elena. Karagdagang bayad. Palagi na lang may karagdagang bayad. Ang sahod na tinatanggap niya mula kay Miguel, na sa simula ay tila isang malaking biyaya, ay biglang parang hindi na sapat para takpan ang lumalaking bundok ng gastusin. Sa biyahe, pabalik sa Heliconia Gardens, nanatiling tahimik si Elena. Ang kanyang isip ay lumilipad. Napansin ito ni Miguel. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pilit nang ngumiti si Elena. Ayos lang, medyo napagod lang po. Hindi niya kayang sabihin kay Miguel ang tungkol sa pera. Ito ay kanyang responsibilidad, kanyang pasanin. Ayaw niyang magmukhang nagrereklamo o humihingi ng tulong, lalo na't sariwa pa sa kanyang isip ang mga masasakit na salita ni Isabel. Ngunit ang anino ni Isabel ay hindi nagtagal na nanatili sa dilim. Kinabukasan nag-anyaya siya para sa isang family dinner sa main dining hall ng resort at iginiit niyang kailangang dumalo si Elena. Isa ka ng bahagi ng aming household staff. Hindi ba sabi ni Isabel sa telepono, ang kanyang boses ay may halong sarkasmo. Nararapat lang na makilala ka namin ng formal. Naramdaman ni Elena na ito ay isang patibong ngunit wala siyang magawa, kundi sumang-ayon. Ang hapunan ay isang palabas ng karangyaan. Ang mahabang mesa ay napapalibutan ng mga importanteng miyembro ng pamilya de Villa, mga tiyuhin at tiyahin, na bihirang makita ni Miguel. Lahat ay naroroon sa utos ni Isabel. Si Elena ay pinaupo sa dulo ng mesa sa tabi ni Leo, tila isang bisitang hindi inaasahan. Nagsimula ang gabi ng maayos. Si Leo sa tulong ng mga paalala ni Elena ay nanatiling kalmado sa kabila ng dami ng tao. Ngunit nang magsimula na ang usapan, sinimulan ni Isabel ang kanyang pag-atake. So, Elena, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Ikinuwento sa akin ni Miguel ang iyong metodo sa pag-aalaga kay Leo. Napaka-ininteresante. Walang science, walang clinical studies, puro pakiramdam. Ang lahat ng mata ay napunta kay Elena. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha. Naniniwala po kasi ako na ang koneksyon ay mas mahalaga kaysa sa teorya, mahinang sagot ni Elena. Koneksyon ulit ni Isabel na tila ninamnamang salita. Isang napakagandang salita para pagtakpan ang kawalan ng kwalifikasyon. Alam mo ba, Iha, na ang pamilyang ito ay gumastos na ng milyon-milyon para sa mga pinakamahusay na behaviorist at developmental pediatrician. Sila ay nag-aral ng maraming taon. Ikaw, ano ang pinag-aralan mo? Ang tanong ay direkta at brutal. Ate, tama na yan. Mabilis na sabat ni Miguel, ang kanyang panga ay nag-iigting sa galit. Bakit, Miguel, natatakot ka ba sa sagot hamon ni Isabel? Dapat malaman ng pamilya kung kanino natin ipinagkakatiwala ang kaligtasan ng pamangkin ko. Baka mamaya ang koneksyon na sinasabi niya ay koneksyon pala papunta sa bank account mo. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Leo ang tensyon. Naramdaman niya ang galit sa paligid. Bigla siyang tumayo at ibinato ang kanyang tinidor sa sahig. Ayoko na, sigaw niya bago tumakbo papalayo sa mesa. Agad na tumayo si Elena at si Miguel para sundan siya. Ang hapunan ay biglang natapos sa isang nakakahiyang eksena. Sa villa, habang pinapakalma ni Elena si Leo sa kanyang silid, narinig niya ang sigawan ni Miguel at Isabel sa sala. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ito ginagawa, ate, sigaw ni Miguel. Nakikita mo namang may magandang nangyayari kay Leo.
Bakit kailangan mong sirain dahil binubulag ka niya ganti ni Isabel? Hindi mo ba nakikita? Mula nang dumating siya, nag-iba ka na. Nagiging kampante ka emosyonal. Nakakalimutan mo na ang negosyo, ang pamilya. Ako ang nag-aalaga sa lahat ng ito habang ikaw ay naglalaro ng bahay-bahayan kasama ng serbidorang iyan. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Siya lang ang tanging taong nakaintindi kay Leo. O baka naman siya lang ang tanging taong nakaintindi kung paano ka paikutan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pinto at tumama kay Elena na parang mga punyal. Pagkatapos ng gabing iyon, isang malamig na pader ang tila itinayo sa pagitan niya at ni Miguel. Si Miguel ay naging mas abala sa trabaho, tila iniiwasan ang mahahabang pag-uusap nila sa gabi. Ang kanilang relasyon ay bumalik sa pagiging profesional. Naramdaman ni Elena ang lungkot. Nagsisimula na siyang masanay sa kanilang mga pag-uusap sa koneksyon na kanilang nabubuo. Ngunit naiintindihan niya, ang pamilya ay pamilya. At si Isabel ay isang makapangyarihang puwersa na mahirap kalabanin. Determinado si Isabel na patunayan ang kanyang punto. Isang linggo pagkatapos ng hapunan, ipinakilala niya si Dr. Alcaraz, isang kilalang child psychologist, para obserbahan ang pag-unlad ni Leo. Si Dr. Alcaraz ay isang babaeng strikto at naniniwala sa datos. Bawat kilos ni Leo ay kanyang itinatala. Bawat aktibidad na ginagawa ni Elena ay kanyang sinusuri. Ang iyong pamamaraan, Miss Elena, ay kulang sa structured intervention, sabi ni Dr. Alcaraz, isang hapon matapos panoorin sina Elena at Leo na magtanim ng buto ng sunflower. Kailangan ng bata ng mas maraming drills, flashcards, at measurable goals. Ang paglalaro sa hardin ay maganda para sa relaxation, pero hindi ito tunay na therapy. Sinubukan ni Elena na ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit tila nakikipag-usap siya sa isang pader. Ang bawat salita ni Dr. Alcaraz ay sumusuporta sa paniniwala ni Isabel na lalong nagbibigay dito ng kumpiyansa. Ang anino ng duda ay lalong lumalaki. Araw-araw nararamdaman ni Elena ang bigat ng mga matang nakamasid sa kanya nag-aantay sa kanyang pagbagsak. Ang dating magaan na kapaligiran sa villa ay napalitan ng isang nakakasukang tensyon. Isang araw, habang nasa hardin sila, nakatanggap si Elena ng isa pang tawag mula sa nursing home. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa kanyang lola. Ito ay tungkol sa bayarin. Miss Elena, pasensya na po, pero kailangan na po ninyong bayaran ang balanse ninyo, sabi ng accountant. Kung hindi po mapipilitan po kaming itigil ang ilan sa mga serbisyo, para sa nanay ninyo, kasama na ang physical therapy. Nanginig ang mga tuhod ni Elena. Ang physical therapy, ang tanging bagay na nagpapanatili sa lakas ng katawan ng kanyang lola. Hindi niya maaring hayaang mawala iyon. Nang gabing iyon, pagod at desperado, ginawa ni Elena ang isang bagay na ipinangako niyang hindi niya gagawin. Naghahanap siya sa internet ng mga personal loan na may mabilis na approval. Ang mga interest rate ay napakataas, halos isang pagnanakaw. Ngunit wala na siyang ibang maisip na paraan. Habang nagbabrowse siya sa kanyang laptop sa kanyang silid, hindi niya namalayan na ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa labas, si Isabel de Villa ay dumaan. At sa isang saglit sumulyap siya sa loob. Nakita niya ang screen ng laptop ni Elena, ang mga salitang quick cash loan at high interest lending. Isang malamig at mapagwaging na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Akala ko ba, hindi tungkol sa pera, bulong niya sa sarili habang dahan-dahang naglalakad palayo. Nahuli rin kita. Para kay Isabel, ito na ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya. Isang ebidensya na gagamitin niya para tuluyang paalisin ang babaeng sa tingin niya ay isang malaking banta sa kanyang pamilya. Ang sumunod na linggo ay naging isang laro ng pusa at daga. Si Isabel, armado ng kanyang ebidensya, ay hindi na naging hayagan sa kanyang pag-atake. Sa halip, naging tuso siya, isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Ipinagpatuloy niya ang pag-imbita kay Dr. Alcaraz para sa mga follow-up sessions na ang tanging layunin ay ipamukha kay Miguel na ang mga profesional na pamamaraan ay mas epektibo. Tingnan mo, Miguel, sabi ni Isabel, isang umaga, ipinapakita ang isang graph na gawa ni Dr. Alcaraz.
Ayon sa datos, si Leo ay nagpakita ng 15% na pagtaas sa kanyang task completion rate sa loob ng structured activities ni Dr. Alcaraz kumpara sa 5% lamang sa unstructured play ni Elena. Ang numero ay hindi nagsisinungaling. Tinitigan ni Miguel ang papel, ang kanyang mukha ay walang emosyon. At anong nangyari pagkatapos ng structured activity na yon? Ate, hindi ba't nagkaroon siya ng meltdown na tumagal ng 1 oras? Hindi mo na yon isinama sa graph mo. Napahiya si Isabel, ngunit mabilis na nakabawi. Iyon ay bahagi ng proseso. Minsan kailangan nating itulak ang mga bata sa kanilang limitasyon para umunlad. Hindi ako naniniwala dyan, Mariing, sabi ni Miguel. Hindi ko isusugal ang kapayapaan ng isip ng anak ko para sa mga numero mo. Sa kabila ng paninindigan ni Miguel, ang patuloy na pagpupumilit ni Isabel ay nag-iwan ng lamat. Nagsimulang magtanong si Miguel sa kanyang sarili. Baka nga may punto si Isabel. Baka nga masyado siyang umaasa sa isang bagay na hindi tiyak. Ang duda na itinanim ni Isabel ay nagsimulang mag-ugat. Samantala si Elena ay lalong nalulunod sa kanyang mga problema. Hindi niya itinuloy ang online loan. Masyadong mapanganib. Sa halip sinubukan niyang makipag-usap sa nursing home para sa isang payment plan, ngunit mahigpit ang kanilang patakaran. Kailangan niyang magbayad at kailangan niya itong bayaran ngayon. Ang bigat ng problema ay makikita sa kanyang mukha. Nawala ang dating kislap sa kanyang mga mata, napalitan ng isang anino ng pag-aalala. Mas pumayat siya at madalas ay malalim ang iniisip. Napansin ito ni Leo. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin, si Elena ay tahimik na nakatitig sa kawalan. Si Leo, na abala sa pag-aayos ng mga bato, ay tumigil. Lumapit siya kay Elena at marahang hinawakan ang kanyang braso. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Pagkatapos kinuha niya ang paborito niyang laruang ibon na gawa sa kahoy at inilagay ito sa palad ni Elena. Ito ay isang alay. Isang alay ng aliw mula sa isang batang bihirang magpakita ng emosyon. Sa simpleng gestong yon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Elena. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumalikod siya. Ayaw niyang makita ni Leo na umiyak siya. Ngunit huli na. Nakita siya ni Miguel na kadarating lang mula sa isang meeting. Elena, tawag ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May problema ba? Mabilis na pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Wala ito. May naalala lang ako. Ngunit hindi naniwala si Miguel. Lumapit siya at nakita ang ibong kahoy sa kamay ni Elena. Ibinigay niya yan sa iyo, tanong niya puno ng pagkamangha. Hindi niya pinapahawak yan kahit kanino. Kahit sa akin. Tumingin si Miguel kay Elena at sa pagkakataong ito, hindi na niya pinansin ang mga graph ni Isabel o ang mga teorya ni Dr. Alcaraz. Ang nakikita niya ay isang babaeng nagbigay ng napakalaking bahagi ng kanyang sarili para sa kanyang anak, at ngayon ay siya naman ang nasasaktan. Elena, sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Ano ang bumabagabag sa'yo? Ang pamilya mo ba? Ang lola mo? Umiling si Elena. Problema ko po ito, Miguel. Kaya ko po itong solusyonan. Walang sino mang dapat mag-isang lumutas ng problema, sabi ni Miguel. Lalo na kung ang taong iyon ay napakahalaga na sa pamilya ko. Ang mga salitang napakahalaga na sa pamilya ko ay tumimo sa puso ni Elena. Ngunit kasabay ng kaunting tuwa ay ang takot. Ang pagiging mahalaga ay nangangahulugan ng mas malaking sakit kapag nawala ito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Alam niyang may malaking problema si Elena at nasasaktan siyang hindi nito kayang magtiwala sa kanya. Nagpasya siyang gawin ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Tinawagan niya ang kanyang private investigator, isang taong pinagkakatiwalaan niya sa mga sensitibong usapin sa negosyo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa sitwasyon ng nursing home ng lola ni Elena Cardoso, sabi niya sa telepono. Gusto kong malaman kung may utang siya, pero gawin mo ito ng maingat. Ayokong malaman ni Numan, lalo na ng kapatid ko. Habang naghihintay si Miguel ng impormasyon, nagpasya siyang ilayo muna si Elena at Leo sa tensyon ng villa. Isang umaga sinabi niya, mamasyal tayo. Tayong 3 lang. Nagulat si Elena. Saan po tayo pupunta? Sa isang lugar
Na espesyal sagot ni Miguel, isang bihirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Dinala sila ni Miguel sa isang maliit at tagong bahagi ng Tagaytay, kung saan may isang lumang bahay na gawa sa bato at kahoy. Sa likod nito ay isang malawak na taniman ng mga bulaklak, mga rosas, lavender at mga sunflower na kasing taas ng tao. Ito ang hardin ni Sofia, paliwanag ni Miguel. Ang paboritong lugar ng yumaong asawa ko. Dito siya pumupunta kapag gusto niyang mapag-isa. Matagal na mula nang huli akong bumisita rito. Ang lugar ay payapa at puno ng buhay. Tila ito isang lihim na paraiso. Si Leo ay agad na naakit sa mga paru-paro at tutubi. Tumakbo siya sa pagitan ng mga hanay ng bulaklak, hindi sumisigaw, kundi tumatawa, isang tunog na musika sa pandinig ni Miguel. Naiwan sina Miguel at Elena na naglalakad sa isang maliit na landas. Salamat sa pagdala mo sa amin dito, sabi ni Elena. Napakaganda. Gusto kong makita mo ito, sabi ni Miguel. Gusto kong malaman mo na naiintindihan ko ang halaga ng katahimikan at kalikasan. Iyon ang mga bagay na nag-uugnay sa iyo at kay Sofia. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang hangin ay malamig at ang araw ay banayad. Sa isang sandali, nawala ang lahat ng kanilang mga alalahanin. Wala si Isabel, wala ang nursing home, wala ang mga problema. Tanging sila lamang dalawa at ang tawa ng isang bata sa di kalayuan. Sa kanilang pag-uwi, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, isang hindi inaasahang kaganapan ang nangyari. Biglang umulan ng malakas. Mabilis na ipinasok ni Miguel ang sasakyan sa gilid ng daan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa loob ng kotse, ang tanging maririnig ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong. Si Leo, pagod sa maghapong paglalaro, ay mahimbing na natutulog sa likod. Mukhang maghihintay tayo rito, sabi ni Miguel nakangiti. Tumingin si Elena sa kanya. Sa malabong ilaw sa loob ng kotse, nakita niya ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit nakita rin niya ang isang bagong sigla. Miguel, nagsimula si Elena, hindi na niya kayang itago pa. Tungkol sa lola ko. Sabi ni Miguel, at sa isang iglap, inilagay niya ang kanyang daliri sa mga labi ni Elena. Huwag muna nating pag-usapan ang mga problema. Kahit ngayon lang, ang kanyang kilos ay hindi inaasahan at nagdulot ito ng kuryente sa pagitan nila. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang kanilang mga paghinga ay tila naghahalo sa maliit na espasyo. Dahan-dahan, inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Nakita ni Elena ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata nito. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Isang matinding pagnanais lamang na makahanap ng koneksyon. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ito ay malumanay at marahan, isang halik na hindi nagmula sa pagnanasa, kundi sa isang malalim na pangunawa at pinagsamahang kalungkutan. Isang halik na nagsasabing, nandito ako, nauunawaan kita. Ilang segundo lamang itong tumagal, ngunit para sa kanila ito ay isang buong buhay. Nang maghiwalay sila, wala silang sinabi. Tumingin lang sila sa isa't isa. Alam na may isang bagay na nagbago. Isang linya ang kanilang tinawid at wala nang balikan. Ang hindi nila alam, sa di kalayuan isang itim na sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito, isang lalaki ang nagmamasid, hawak ang isang kamerang may long lens. Kinukunan niya ang bawat sandali. Ang lalaki ay ang private investigator na inupahan ni Isabel, hindi para alamin ang tungkol sa nursing home, kundi para sundan si Elena. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Isabel sa kanyang penthouse sa Maynila, inilatag sa kanyang mesa ang isang sobre. Sa loob nito ay ang mga litrato si Elena at Miguel na magkasamang naglalakad sa hardin, at ang pinakamatindi sa lahat, ang kanilang halik sa loob ng kotse. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang sandatang wawasak sa tiwala ni Miguel. Ang patunay na si Elena ay hindi lamang isang simpleng serbidora na may mabuting puso. Siya ay isang mang-akit, isang tusong babae na may malinaw na plano. Tapos ka na, Elena, bulong niya habang tinititigan ng litrato. Game over. Pagkatapos ng araw na yon, sa hardin ni Sofia at nang hindi inaasahang halik, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani sa villa.
Ito ay hindi na ang malamig na tensyon ng nakaraan, kundi isang mainit at nag-aalangang paghihintay. Alam ni na Elena at Miguel na may nagbago, ngunit pareho silang tila natatakot na pangalanan ito. Iniiwasan nilang mapag-isa na para bang ang muling pagtatagpo ng kanilang mga mata ay magbubunyag ng lahat ng emosyon na pilit nilang itinatago. Para kay Elena ang halik ay isang mapanganib na apoy. Ginigising nito ang isang bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang pinatulog. Ngunit kasabay nito, pinaiigting din nito ang kanyang takot. Paano siya magmamahal kung ang pundasyon ng kanyang buhay ay anumang oras ay maaaring gumuho? Ang sagot sa kanyang tanong ay dumating sa anyo ni Isabel de Villa. Isang hapon habang si Leo ay natutulog at si Miguel ay nasa isang mahalagang conference call, isang katulong ang nagsabi kay Elena na pinapatawag siya ni Isabel sa main lounge ng Heliconia Hotel. Gusto raw po kayong makausap ng pribado. Ma'am Elena, sabi ng katulong ang kanyang mga mata ay umiiwas. Alam ni Elena na hindi ito maganda. Humigpit ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit wala siyang pagpipilian. Nagpaalam siya na maglalakad-lakad lang at tinungo ang hotel. Nadatnan niya si Isabel na nag-iisang nakaupo sa isang marangyang sofa sa isang sulok na walang masyadong tao. Nakasuot ito ng isang pulang-pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan. Sa mesang nasa harap niya ay nakalatag ang isang manipis na leather-bound na folder. Umupo ka, Elena. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig. Walang bakas ng galit, na mas lalong nakakakaba. Naupo si Elena, sa katapat na silya ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsasabing tumakbo, ngunit nanatili siyang nakaupo, naghihintay sa hatol. Gusto mo ba ng kapet sa aalok ni Isabel? Isang kilos na puno ng pagkukunwari. Hindi na po salamat, sagot ni Elena. Ngumiti si Isabel, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Diretsahan na tayo kung gayon. Alam kong pareho tayong abala. Binuksan niya ang folder na nasa mesa. Mula rito, inilabas niya ang isang serye ng mga litrato at inilatag ang mga ito na parang mga baraha sa isang laro ng poker. Ang puso ni Elena ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya ang kanyang sarili at si Miguel na naglalakad sa hardin ni Sofia. Nakita niya ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagiging malapit. At ang huling litrato, ang pinakamalinaw sa lahat, ay ang kanilang halik sa loob ng kotse. Ang patak ng ulan ay tila mga luhang dumadaloy sa bintana. Magaling ang kumuha, hindi ba? Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malambing pa rin, ngunit may bahid ng lason. Nahuli niya ang koneksyon, ang emosyon. Hindi makapagsalita si Elena. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa harap ng buong mundo. Ang isang saglit na puno ng kahinaan at katotohanan ay naging isang maruming ebidensya laban sa kanya. Nagtataka ka siguro kung bakit hindi ko pa ito ipinapakita kay Miguel, pagpapatuloy ni Isabel na tila binabasa ang kanyang isip. Simple lang, kapag ipinakita ko ito, magagalit siya. Mag-aaway kami. Ngunit sa huli, maniniwala siya sa'yo. Ganoon siya kabait. Ganoon siya kahina. Sumandal si Isabel sa kanyang upuan, ang kanyang tingin ay matalim. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala na akong magagawa. Alam mo, Elena, ang reputasyon ay isang napakahalagang bagay sa aming mundo. Isang maling galaw, isang iskandalo, at ang lahat ng pinaghirapan namin ay maaaring masira. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao. Ang mayamang CEO na byudo ni Linlang ng isang kaawa-awang serbidora na may malaking utang. Hindi po totoo yan, halos pabulong na sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang katotohanan ay hindi mahalaga, putol ni Isabel. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita ng mga tao. At ang nakikita nila rito, sabi niya, tinuturo ang mga litrato, ay isang plano. Isang napakagaling na plano. Inilabas ni Isabel ang isa pang dokumento mula sa folder. Ito naman ang record ng utang mo sa kanlungan ni Maria. Lumalaki bawat buwan. At ito, naglabas siya ng isa pa, ay ang iyong online search history para sa mga high-interest loan. Desperado ka, hindi ba? Sa puntong yon, alam na ni Elena na wala na siyang laban. Bawat kilos niya
Bawat problema ay nakahain na sa harap ng kanyang kalaban. Ano po ang gusto ninyong mangyari? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos sumusuko na. Natutuwa akong nagkakaintindihan na tayo, sabi ni Isabel. Huminga siya ng malalim na para bang isang aktor na naghahanda para sa kanyang huling eksena. May alok ako para sa iyo, Elena. Isang alok na hindi mo matatanggihan. Babayaran ko ang lahat ng utang mo sa nursing home. Lahat, sabi niya, idiniin ang bawat salita. At hindi lang iyon, mag-aayos ako ng isang endowment fund sa pangalan ng lola mo. Ibig sabihin, ang lahat ng kanyang gastusin mula sa tirahan gamot hanggang sa mga pinakamahusay na doktor ay sagot na habang buhay. Hindi mo na kailanman poproblemahin ang pera para sa kanya. Mabibigyan mo siya ng kapayapaan at kaginhawaan na nararapat sa kanya. Napatingin si Elena kay Isabel, hindi makapaniwala. Ang alok ay ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap para sa kanyang lola. Isang buhay na walang pag-aalala. Isang disenteng pagtanda. Ano po ang kapalit? Tanong ni Elena. Alam na ang paraiso ay laging may katumbas na halaga. Ngumiti si Isabel, ang ngiti ng isang nagwagi. Simple lang, aalis ka. Ngayong gabi. Aalis ka nang walang paalam kay Miguel. Aalis ka nang walang paalam kay Leo. Mag-iiwan ka lamang ng isang sulat sa iyong silid. Isang sulat na nagsasabing hindi mo na kaya ang responsibilidad na ang trabahong ito ay hindi para sa iyo at na kailangan mong umalis para sa mga personal na dahilan. Gusto kong isipin ni Miguel na duwag kapag papatuloy ni Isabel ang kanyang boses ay walang awa. Gusto kong isipin niyang iniwan mo si Leo sa ere. Gusto kong masaktan siya para matuto siya, para maalala niya kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Elena. Iwanan si Leo. Ang batang unti-unti nang nagtitiwala sa mundo dahil sa kanya. Iwanan si Miguel, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. At gawin ito sa paraang wawasak sa tiwala nila. Hindi ko po kayang gawin. Yan. Umiling si Elena, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Masyadong masakit. Masakit, tumawa si Isabel. Ano ang mas masakit, Elena? Ang sakta ng damdamin ng isang lalaking makakahanap din ng iba o ang makita ang lola mong nagdurusa dahil wala kang pambayad sa kanyang gamot? Ano ang mas masakit? Ang iwanan ng isang batang mayaman na napapaligiran ng mga therapist o ang malaman na ang iyong lola ay hindi na makalakad dahil tinigil na ang kanyang therapy? Ang mga salita ni Isabel ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng puso ni Elena. Ang kanyang lola Adela na nag-alaga sa kanya, na nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay para sa kanya. Tumingin si Elena sa labas ng bintana sa mga mayayamang panauhin na naglalakad-lakad, walang kamalay-malay sa bigat ng mundong kanyang pinapasan. Ano nga ba ang laban ng isang halik sa isang buong buhay ng pangangalaga? Ano ang laban ng isang namumuong pag-ibig sa isang walang hanggang utang na loob? Pag-isipan mo, sabi ni Isabel, na tila alam na ang magiging sagot. Inilapag niya ang isang pen at isang papel sa mesa. Isulat mo ang sulat ngayon dito mismo. At pagkatapos ako na ang bahala sa lahat. Tatawagan ko ang nursing home, aayusin ko ang pondo. Bago sumikat ang araw bukas, ang tanging problema mo na lang ay kung paano ka mag-iimpake nang hindi ka nila nakikita. Tinitigan ni Elena ang blangkong papel. Ito ang kanyang hatol. Isang blangkong papel na pagsusulatan niya ng kasinungalingan para bigyan ng katotohanan ang pangarap ng kanyang lola. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang pen. Ang bawat letra na kanyang isinusulat ay isang patak ng lason sa kanyang kaluluwa. Miguel, patawad. Hindi ko na kaya. Ang trabahong ito, ang responsibilidad, masyadong mabigat. Akala ko kaya ko, pero nagkamali ako. May mga personal na bagay akong kailangang asikasuhin na hindi ko na maaring ipagpaliban. Pasensya na kung biglaan. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Lalo na para kay Leo. Kailangan niya ng isang taong mas profesional, mas matatag. Salamat sa lahat ng pagkakataon, Elena. Walang emosyon, malamig.
Pangkalahatan, perpekto para wasakin ang isang puso. Inabot niya ang sulat kay Isabel. Kinuha ito ng babae at binasa isang ngiti ng satisfaksyon ang mababakas sa kanyang mukha. Magaling, sabi ni Isabel. Napakagaling. Tumayo si Isabel at inilahad ang kanyang kamay. Isang karangalan na makipagnegosyo sa iyo, Elena. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang aking pangako. Ang lola mo ay aalagaan ng mabuti. Hindi tinanggap ni Elena ang kamay nito. Tumayo lang siya, pakiramdam niya ay isa siyang kaluluwang walang katawan. Paano po ako aalis nang hindi nila ako nakikita? Tanong niya, ang kanyang boses ay walang buhay. May isang service exit sa likod ng villa. Ang sasakyan ko ay maghihintay sa'yo doon mamayang hating gabi. Kukunin ka ng driver ko at ihahatid ka kung saan mo man gustong pumunta, paliwanag ni Isabel. Ang mga gamit mo ipaiwan mo na lang. Ako na ang magsasabi na ipapadala na lang sa'yo para hindi na sila maghinala. Hating gabi, ang oras ng mga takas at mga traidor. Tumango si Elena at tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, bawat hakbang ay parang paghatak sa isang mabigat na kadena. Hindi siya lumingon. Alam niyang kung lilingon siya, makikita niya ang mapagwaging mukha ni Isabel at baka hindi na niya kayanin. Nang gabing iyon sa villa, sinubukan ni Elena na maging normal. Naglaro sila ni Leo. Nagbasa sila ng libro. Ngunit bawat tawa ni Leo ay parang isang patalim sa kanyang dibdib. Bawat tingin sa kanya ni Miguel, na puno ng bagong init at pagtingin, ay parang isang apoy na sumusunog sa kanyang kasalanan. Nang oras na para matulog, niyakap ni Elena si Leo nang napakahigpit, mas mahigpit kaysa dati. Matulog ka na, aking munting ibon, bulong niya, nilalabanan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Babay, Elena, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay unti-unti nang pumipikit. Paalam, Leo, sagot ni Elena. At sa salitang paalam, naramdaman niya ang pagkapira-piraso ng kanyang puso. Nag-iwan siya ng isang huling halik sa noo ng natutulog na bata. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang silid. Sa ibabaw ng kanyang kama, inilagay niya ang sulat na ibinigay sa kanya ni Isabel. Tiningnan niya ang kanyang mga gamit, ang mga damit, ang mga libro, ang mga maliliit na alaala ng kanyang maikling panahon sa villa. Wala siyang dinala. Ang pag-alis na walang dala ay bahagi ng kanyang parusa. Nang tumunog ang 12:00 sa orasan, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sinilip niya ang pasilyo. Tahimik. Ang lahat ay natutulog, walang kamalay-malay sa pagtataksil na nagaganap sa ilalim ng kanilang bubong. Dahan-dahan siyang naglakad, bawat hakbang ay pinipigilan niya ang paghikbi. Dinaanan niya ang silid ni Leo at isang huling sulyap ang ibinigay niya sa nakasarang pinto. Dinaanan niya ang study ni Miguel kung saan madalas silang mag-usap at naramdaman niya ang sakit ng mga alaalang hindi na mauulit. Nakarating siya sa service exit. Isang madilim na sasakyan ang naghihintay tulad ng sinabi ni Isabel. Binuksan ng driver ang pinto nang hindi nagsasalita. Bago siya pumasok isang huling beses, siyang lumingon sa Villa de Villa. Ang mga ilaw nito ay tila mga bituing nagluluksa. Ito ang tahanan na panandaliang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ito ang tahanan na ngayon ay tatalikuran niya, dala ang isang kasinungalingan na babago sa buhay nilang lahat. Pumasok siya sa kotse. Habang umaandar ito palayo sa Heliconia Gardens, dumaloy na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya ng walang tunog, isang pag-iyak para sa isang batang mawawalan ng kaibigan, para sa isang lalaking mawawalan ng tiwala, at para sa sarili niyang pusong kailanman ay hindi na muling mabubuo. Ang pagpili ay ginawa na. Ang sakit ngayon pa lang nagsisimula. Ang umaga ay dumating ng may panlilinlang na kapayapaan. Ang araw ay sumikat sa likod ng bulkang Taal, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan, at ang hangin sa Tagaytay ay kasing presko ng dati. Ngunit sa loob ng Villa de Villa, isang bagyo ang paparating. Si Miguel ang unang nakaramdam na may mali. Karaniwan sa pagsapit ng 6:00 ng umaga, si Elena ay nasa kusina na naghahanda ng almusal para kay Leo, isang simpleng ritual na sinimulan niya para masigurong may makakain ng bata bago magsimula ang araw. Ngunit sa umagang yon, ang kusina ay tahimik. Elena, tawag niya, inaakalang baka napasarap lang ito ng tulog. Walang sagot. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng silid nito.
Elena, gising ka na ba? Nang wala pa ring sumagot, isang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Pagpasok niya ang silid ay malinis at maayos. Napakaayos. Ang kama ay perpektong natutupi. Walang damit na nakakalat. Tila hindi ito tinulugan. At sa ibabaw ng kama, nakapatong ang isang puting sobre. Ang puso ni Miguel ay nagsimulang tumumibok ng mabilis. Lumapit siya at kinuha ang sulat. Nakasulat sa labas ang kanyang pangalan. Binuksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ang mga salita. Isang beses, pangalawang beses. Ang bawat salita ay parang isang suntok na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Patawad, hindi ko na kaya, masyadong mabigat. Personal na dahilan, pinakamabuti para sa lahat. Ang mga salita ay malamig, walang emosyon at walang paliwanag. Tila isinulat ng isang estranghero, hindi ng Elena na kanyang nakilala. Ang babaeng may pusong puno ng pag-unawa, ang babaeng hinalikan niya sa ilalim ng ulan. Hindi ito maaari. Nagkamali siya ng basa. Ngunit ang katotohanan ay malinaw, wala na si Elena. Ang kanyang mga gamit, ang kanyang presensya, lahat ay naglaho. Iniwan niya sila. Sa parehong oras nagising si Leo. Ang una niyang ginawa, tulad ng dati, ay tumakbo palabas ng kanyang silid, patungo sa silid ni Elena. Iyon ang kanilang ritual. Sasalubungin niya si Elena ng isang good morning na natutunan nitong sabihin at magkasama silang bababa para mag-almusal. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang silid ay walang tao. Natawag niya, ang kanyang boses ay may halong pagkalito. Ena, sakto namang lumabas si Miguel mula sa silid, hawak pa rin ang sulat. Nakita niya ang naguguluhang mukha ng kanyang anak. Daddy, nasaan si Ena? Tanong ni Leo. Lumuhod si Miguel, sinubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Anak. Umalis si Elena. Tumingin si Leo sa kanya, hindi maintindihan. Umalis. Saan punta? Hindi ko alam. Anak, sagot ni Miguel, ang sakit sa kanyang boses ay hindi na maitago. Basta, umalis siya. Babalik, tanong ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlaki isang senyales ng paparating na pagkabalisa. Hindi kayang magsinungaling ni Miguel. Umiling siya ng marahan. At doon nagsimula ang pagguho. Ang mukha ni Leo ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa takot. At pagkatapos ay sa isang matinding sakit. Hindi sigaw niya, babalik si babalik. Tumakbo siya palabas ng villa patungo sa hardin, sa lugar kung saan sila madalas maglaro. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sumunod si Miguel, sinusubukang abutin ng anak. Leo, anak, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Ngunit si Leo ay parang isang sugatang hayop. Itinulak niya si Miguel. Ayoko. Nasaan si na pinagalitan mo? Pinagalitan mo siya? Ang tanong ay tumama kay Miguel na parang kidlat. Siya ba ang dahilan? Ang halik ba nila? Natakot ba si Elena? At umalis. Ang pagdududa sa sarili ay nagsimulang sumakal sa kanya. Hindi nila napansin si Isabel ay nakatayo sa terasa ng main hotel, nagkakape at pinapanood ang buong eksena. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa loob-loob niya may isang maliit na bahagi na nakaramdam ng kakaibang kirot habang pinapanood ang paghihirap ng kanyang pamangkin. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ito ang pinakamabuti, sabi niya sa sarili. Isang maikling sakit para sa isang mahabang panahon ng kaligtasan. Ang buong araw ay naging isang bangungot. Si Leo ay nagkulong sa kanyang silid. Hindi siya kumain, hindi siya nagsalita. Kapag may sinusubukang pumasok, nagtatapon siya ng mga laruan at sumisigaw. Ang lahat ng maliliit na pag-unlad na nagawa nila sa mga nakaraang linggo ay naglaho sa isang iglap. Bumalik siya sa dati, isang batang nagtatago mula sa isang mundong hindi niya maintindihan at puno ng sakit. Sinubukan ni Miguel ang lahat. Tinawagan niya si Dr. Alcaraz na dumating na may dalang mga bagong flashcards at behavioral charts. Ngunit sa unang pagkakataon na sinubukan ng doktor na lapitan si Leo, ibinato ng bata ang isang mabigat na librong kahoy na muntik nang tumama sa kanyang ulo. I'm sorry, Miguel, sabi ni Dr. Alcaraz, halatang natakot.
This is a severe regression. He has formed an unhealthy attachment to your former employee. It will take time to undo the damage. Undo the damage halos, pasigaw na, sabi ni Miguel. Walang damage bago siya umalis. Masaya siya. Masaya kaming lahat. Nang umalis ang doktor, si Miguel ay naiwang mag-isa sa sala, napapaligiran ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigaw. Tinitigan niya ang sulat ni Elena. Paulit-ulit niya itong binasa, naghahanap ng kahit anong pahiwatig, kahit anong nakatagong mensahe. Wala. Ang sakit ay napalitan ng galit. Galit kay Elena sa biglaang pag-iwan sa kanila. Galit sa sarili dahil sa pagiging bulag. Paano niya hindi nakita ito? Paano niya nagawang magtiwala ng lubusan? Kinagabihan dumating si Isabel sa villa, dala ang isang bote ng mamahaling alak. Narinig ko ang nangyari. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng huwad na simpatya. I'm so sorry, Miguel. Naupo siya sa tapat niya. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? May mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Mabuti na lang at umalis na siya bago pa lumala ang lahat. Tumingin si Miguel sa kapatid, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Masaya ka na? Ate, nagulat si Isabel sa tanong. Anong ibig mong sabihin? Bakit naman ako magiging masaya? Dahil ito ang gusto mo, hindi ba? Ang mawala si Elena. Mariing sabi ni Miguel. Mula sa simula, ginawa mo na ang lahat para ipamukha sa kanya na hindi siya kabilang dito. Para ipamukha sa akin na nagkamali ako. Pinoprotektahan lang kita, pagtatanggol ni Isabel. Pinoprotektahan o kinokontrol, ganti ni Miguel. Alam mo, sa lahat ng ito ang pinagtataka ko ay kung paano niya nalaman na aalis siya. Ang kanyang mga gamit, lahat nakaayos. Parang planado. Paano isang saglit na katahimikan? Ang mga mata ni Miguel ay nakatitig kay Isabel, naghahanap. Sa isang iglap, nakita niya ito, isang mabilis na pag-iwas ng tingin, isang halos hindi mapansing pagkagat ng labi. Isang malamig na realisasyon ang bumalot kay Miguel. May kinalaman ka rito, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. May ginawa ka. Wala akong ginawa, mabilis na tanggi ni Isabel. Husang loob siyang umalis. Iniwan niya ang sulat. Ngunit huli na. Ang pagtanggi niya ay masyadong mabilis, masyadong depensibo. Tumayo si Miguel, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ng kanyang kapatid, ngunit sigurado siyang may kinalaman ito sa pag-alis ni Elena. Ang babaeng akala niya ay nagtraidor sa kanila ay baka biktima rin pala. Umalis ka na, ate, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay walang emosyon. Miguel, sinabi kong umalis ka, nasigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong villa. Napaatras si Isabel, takot at gulat sa reaksyon ng kapatid. Walang imik siyang kinuha ang kanyang bag at mabilis na lumabas. Nang siya na lang ulit ang naiwan, napasuntok si Miguel sa pader, hindi iniinda ang sakit. Ang pagguho ay hindi lamang nangyari kay Leo. Nangyari rin ito sa kanya. Ang kanyang tiwala sa kapatid, ang kanyang paniniwala sa kabutihan, lahat ay gumuho. Naupo siya sa sahig sa labas ng nakasarang pinto ng silid ni Leo. Mula sa loob, naririnig niya ang mahinang paghikbi ng kanyang anak. Paulit-ulit na binubulong ang isang pangalan. Ena, Ena, Ena. Ipinatong ni Miguel ang kanyang ulo sa pinto. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng pagsisisi, ng kalituhan at ng matinding pangungulila. Nang gabing iyon, ang Villa de Villa ay naging isang tahanan ng mga wasak na puso. Ang bawat isa ay nagkulong sa kani-kanilang silid ng kalungkutan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay nanatili. Nasaan si Elena? At bakit talaga siya umalis? Isang tanong na determinado si Miguel na alamin ang sagot kahit na anong mangyari. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang gabi sa Villa de Villa. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng hinagpis. Si Leo ay hindi pa rin lumalabas ng kanyang silid, at kung kumakain man ito, ay kakarampot lamang na pilit na isinusubo ng kanyang yaya. Si Miguel naman ay parang isang kaluluwang ligaw, paikot-ikot sa bahay. Ang isip ay ginugulo ng mga tanong na walang sagot. Ang hinala niya kay Isabel ay hindi nawala. Sa halip, ito ay lumaki
at naging isang halimaw sa kanyang isipan. Ngunit paano niya ito patutunayan? Paano niya malalaman ang katotohanan mula sa isang kapatid na mas matalino pa sa isang ahas kung magtago ng lihim? Nagpasya si Miguel na magsimula sa tanging ebidensya na mayroon siya ang sulat. Kinuha niya ito at pinag-aralan ang bawat detalye. Ang papel isang mamahaling stationery na may watermark ng Heliconia Hotel. Hindi ito ang uri ng papel na gagamitin ng isang simpleng empleyado. Ang panulat ang tinta ay tila mula sa isang mamahaling fountain pen, hindi isang ordinaryong ballpen. Maliit na detalye, pero sapat na para magtanim ng duda. Sumunod ginawa niya ang isang bagay na dapat ay una pa niyang ginawa. Ipinag-utos niya sa security head ng resort na ilabas ang lahat ng CCTV footage mula sa gabi ng pag-alis ni Elena, partikular sa paligid ng villa at sa mga service exit. Habang hinihintay ang footage, bumalik siya sa alaala ng huling pag-uusap nila ni Elena, ang pag-aalala nito sa lola at sa bayarin sa nursing home. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Tinawagan niyang muli ang kanyang private investigator. May bago akong ipapagawa sa'yo, sabi ni Miguel sa telepono. Masela nito. Gusto kong alamin mo ang kasalukuyang status ng account ni Adela Cruz sa kanlungan ni Maria Nursing Home. Alamin mo kung may nagbayad ng kanyang mga utang kamakailan at kung sino. Gawin mo ang lahat para malaman mo. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti niyang binubuo at habang ginagawa niya ito, isang malamig na takot ang nagsimulang kumapit sa kanya. Ang katotohanang kanyang hinahanap ay maaaring mas masakit pa kaysa sa kasinungalingan. Dumating ang tawag mula sa security head. Sir, nakuha na po namin ang footage. May nakita po kaming kakaiba. Mabilis na pumunta si Miguel sa security office. Sa monitor, ipinakita sa kanya ang isang malabong video. 12:00 ng hating gabi. Isang babae si Elena, ang dahan-dahang lumalabas mula sa service exit ng villa. Walang dalang bag, tanging ang sarili lamang. Sa labas, isang itim at pamilyar na sasakyan ang naghihintay. Ito ang sasakyan ni Isabel. Ang personal na sasakyan na ginagamit nito kapag ayaw niyang gamitin ang company car. Pinanood ni Miguel habang pumasok si Elena sa kotse at mabilis itong umalis. Ang kanyang puso ay halos madurog. Malinaw na ngayon. Hindi ito simpleng pag-alis. Ito ay isang planadong pagtakas at si Isabel ang nasa likod ng lahat. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Ang private investigator. May balita na ako, sir, sabi ng investigador. Isang araw, pagkatapos umalis ni Miss Cardoso, isang malaking halaga ang idineposito sa account ng nursing home. Sapat para bayaran ang lahat ng utang at magtayo ng isang lifetime care fund para kay Mrs. Adela Cruz. Sino ang nagdeposito, tanong ni Miguel kahit alam na niya ang sagot. Ang transaksyon ay ginawa sa pamamagitan ng isang anonymous donation mula sa isang foundation. Pero sa tulong ng isang contact sa bangko, nalaman ko kung saan nanggaling ang pondo. Heliconia Foundation, sir. Ang nag-authorize ng transaksyon ay si Miss Isabel de Villa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang mga litrato, ang utang, ang alok na pera kapalit ng katahimikan, ang planadong pag-alis. Si Elena ay hindi tumakas. Siya ay itinaboy. At ang kapalit ng kanyang pag-alis ay ang kaligtasan ng kanyang lola. Ipinagpalit niya ang kanyang sariling kaligayahan at ang kaligayahan ni Miguel at Leo para sa kapakanan ng nag-iisang pamilya na mayroon siya. Isang matinding galit ang bumalot kay Miguel. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi na siya nagsayang ng oras. Nagmaneho siya papunta sa opisina ni Isabel sa main hotel. Hindi na siya kumatok. Pabalang niyang binuksan ang pinto. Si Isabel ay nasa kalagitnaan ng isang tawag, ngunit mabilis niya itong ibinaba nang makita ang nag-aapoy na mga mata ni Miguel. Miguel, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sinusubukang maging kalmado. Hindi sumagot si Miguel. Inilapag niya ang kanyang telepono sa mesa at pinindot ang play. Sa CCTV footage, pinanood ni Isabel ang video ng pag-alis ni Elena. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Ano to, ate, tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Miguel. At sa isang mabilis na kilos,
Sinipa niya ang isang silya na tumama sa pader. Alam ko na ang lahat. Ang pagbabayad sa nursing home, ang sasakyan mo na sumundo sa kanya. Lahat. Napatayo si Isabel, takot at gulat. Ginawa ko lang yon para sa'yo. Para sa pamilya. Ang babaeng yon ay isang oportunista. Nakita ko ang mga litrato. Anong litrato? Sa kanyang pagkataranta, na ituro ni Isabel ang isang drawer sa kanyang mesa. Mabilis itong binuksan ni Miguel at nakita ang mga litrato ng kanilang halik. Ito, sabi ni Miguel, iwinawasiwas ang mga litrato. Natakot ka rito. Isang halik. Isang sandali ng kahinaan. Ito na ba ang basihan mo para sirain ang buhay ng 3 tao? Hindi lang yan ganti ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang utang niya, ang paghahanap niya ng pera, plinano niya ang lahat. Miguel, ginayuma ka niya. Hindi niya ako ginayuma. Sigaw ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Minahal niya ang anak ko. At oo, siguro minahal ko rin siya. Isang bagay na hindi mo na yata alam kung ano ang pakiramdam dahil mas mahal mo pa ang pera at kapangyarihan kaysa sa sarili mong pamilya. Ang mga salita ay tumama kay Isabel na parang sampal. Hindi yan totoo. Mahal ko kayo. Kaya ko nga ito ginawa. Hindi, ate. Hindi ito pagmamahal. Ito ay kontrol. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay biglang kumalma na palitan ng isang nakakakilabot na lamig. Kinontrol mo ang buhay ni Papa hanggang sa mamatay siya. Kinontrol mo ang buhay ko mula nang mawala si Sofia. At ngayon, sinubukan mong kontrolin ang buhay ng anak ko. Pero dito na nagtatapos ang lahat. Napaatras si Isabel. Miguel, anong ibig mong sabihin? Ibinigay mo sa kanya ang isang masakit na pagpili. Hindi ba pagpapatuloy ni Miguel? Ang kaligtasan ng lola niya, kapalit ng pag-alis niya. Napakatalino. Napakadumi. Pinilit mo siyang maging kontrabida para lang mapalabas mo na tama ka. Hindi na nakasagot si Isabel. Ang lahat ng kanyang depensa ay gumuho. Ang tanging nakikita niya ay ang nasasaktang mukha ng kanyang nakababatang kapatid. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Winasak mo ang anak ko, ang pamangkin mo, ang batang ipinangako mong poprotektahan. Araw-araw, hinahanap ka niya. Araw-araw tinatanong niya kung babalik ka. At ngayon, nasaan ka nagtatago sa likod ng iyong mga kasinungalingan? Ang huling mga salita ay hindi para kay Isabel. Ito ay para kay Elena, na para bang kausap niya ito sa silid na yon. Huminga ng malalim si Miguel, pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Hinarap niya muli si Isabel, ang kanyang desisyon ay buo na. Simula sa araw na ito, ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa villa. Ayoko nang makialam ka sa buhay ng anak ko. At pag-iisipan kong mabuti kung may puwang ka pa ba sa kumpanyang ito at sa buhay ko. Tumalikod si Miguel at naglakad palabas. Bawat hakbang ay isang pagputol sa ugnayan na minsan ay napakatibay. Naiwan si Isabel sa kanyang opisina mag-isa. Napaupo siya sa kanyang silya nanginginig. Sa unang pagkakataon, ang babaeng laging kontrolado, ang lahat ay nawalan ng kontrol. Tiningnan niya ang mga litrato sa mesa, ang mga dokumento, ang mga bunga ng kanyang tagumpay. Ngunit sa halip na makaramdam ng panalo, isang nakakabinging katahimikan at isang matinding pagsisisi ang kanyang naramdaman. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay hindi lamang naganap para kay Miguel. Naganap din ito para sa kanya. At ang katotohanang kanyang nakita sa salamin ng nasirang tiwala ng kanyang kapatid ay isang imahe ng isang babaeng malungkot-takot at sa huli, nag-iisa. Pagkatapos ng komprontasyon nila ni Isabel, si Miguel ay hindi umuwi sa villa. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, puno ng galit, pagsisisi at isang matinding pangangailangan na itama ang lahat ng pagkakamali. Isa lang ang nasa isip niya, kailangan niyang mahanap si Elena. Ngunit saan siya magsisimula? Umalis si Elena nang walang bakas. Ngunit may isang lugar na tiyak na babalikan niya. Ang lugar kung saan naroon ang puso niya. Nagmaneho si Miguel hindi patungo sa karangyaan ng Heliconia, kundi sa simpleng kalsada patungo sa kanlungan ni Maria nursing home. Gabi na nang makarating siya. Ang gusali
ay tahimik ang karamihan. Sa mga residente ay natutulog na. Nag-aalangan siyang pumasok, hindi sigurado kung ano ang sasabihin o gagawin. Nagtanong siya sa front desk kung nasaan si Adela Cruz. Sa simula ayaw siyang papasukin ng nurse dahil hindi oras ng pagbisita, ngunit sa kanyang pagpupumilit at sa pagpapakilala kung sino siya, pumayag din ito. Nasa garden po sila, sir, sabi ng nurse. May kasama po siyang bisita. Sumunod si Miguel sa nurse patungo sa isang maliit at tahimik na hardin sa likod ng gusali. Ang hardin ay naliliwanagan lamang ng ilang solar-powered na ilaw. Sa isang bench na nakaharap sa isang fountain, nakaupo ang isang matandang babae, balot sa isang makapal na kumot. Sa tabi niya nakaluhod sa damuhan ay si Elena. Hawak ni Elena ang isang libro at sa ilalim ng malabong ilaw, binabasahan niya ang kanyang lola. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal, tila isang uyayi na nagpapakalma sa gabi. At ang munting prinsipe ay natagpuan ang kanyang rosas basa ni Elena at naunawaan niya na ito ay espesyal, hindi dahil ito ang pinakamaganda, kundi dahil ito ang kanyang inalagaan. Nakatayo si Miguel sa dilim, pinapanood sila. Sa sandaling iyon, hindi siya isang CEO, hindi siya isang mayaman at makapangyarihang tao. Isa lamang siyang lalaking pinapanood, ang isang babaeng may pusong napakalaki, isang babaeng kayang magsakripisyo ng lahat para sa pag-ibig. Nakita niya ang pagmamahal na yon, isang pagmamahal na walang kondisyon, walang hinihinging kapalit. Ito ang parehong pagmamahal na ibinigay niya kay Leo. At ito ang pagmamahal na ipinagkait sa kanya, ipinagkait sa kanila dahil sa takot at pagdududa ng iba. Nang matapos magbasa si Elena, isinara niya ang libro. Oras na po para matulog, Lola. Sabi niya, hinahaplos ang buhok ng matanda. Tumingin si Lola Adela sa kanya, ang kanyang mga mata ay malabo. Sofia, ikaw ba yan, anak? Natigilan si Elena. Sofia, ang pangalan ng yumaong asawa ni Miguel. Ngumiti si Elena ng isang mapait na ngiti. Hindi po, Lola. Si Elena po ito. Ang apo ninyo. Ah, Elena, sabi ng matanda. Kamukha mo siya. Ang iyong mga mata, puno ng mga bulaklak. Tinulungan ni Elena na tumayo ang kanyang lola at dahan-dahan silang naglakad pabalik sa loob. Inihatid niya ito hanggang sa kanyang silid. Nang masigurado niyang mahimbing na itong natutulog, lumabas siya, ang kanyang mukha ay pagod ngunit payapa. Sa kanyang paglabas sa pasilyo, nakita niya si Miguel na naghihintay. Natigilan si Elena. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa kanyang mukha. Napaatras siya ng isang hakbang na para bang nakakita ng isang multo. Miguel, bulong niya. Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi niya masabi. Hinanap kita, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Bakit? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paano mo ako nahanap? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga nandito ako, sabi ni Miguel. Elena, alam ko na. Alam ko na ang lahat. Napakunot ang noo ni Elena. Anong ibig mong sabihin? Alam ko ang tungkol sa utang mo. Alam ko ang tungkol sa pagbabayad ni Isabel. Alam ko na ipinagpalit mo ang lahat para sa lola mo, sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay puno ng sakit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas ni Elena ay naglaho. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay. Paano? Elena, patawarin mo ako, sabi ni Miguel. Lumalapit pa. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari ito. Dapat kitang ipinaglaban. Dapat kitang pinaniwalaan. Umiling si Elena, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Wala kang kasalanan. Ginawa ko ang dapat kong gawin para sa lola ko. Pero hindi mo dapat ginawa yon ng mag-isa. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya, puno ng frustrasyon. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Bakit hindi ka nagtiwala? Dahil ayokong maging isa pang problema sa buhay mo, sigaw ni Elena. Ang lahat ng kanyang pinigil na sakit ay biglang kumawala. Dahil sabi ng kapatid mo, pera lang ang habol ko. Dahil sa mundo ninyo, ang mga taong tulad ko ay laging may motibo. Paano ako magtitiwala sa isang mundong ganoon? Natahimik si Miguel. Ang mga salita ni Elena ay tumama sa kanya na parang sampal. Tama siya. Ang mundo niya ang humatol sa kanya.
Ang mundo niya ang nagtulak sa kanya palayo. Patawad ulit niya, mas mahina ngayon. Patawad. Tumayo sila roon sa malamlam na ilaw ng pasilyo ng isang nursing home na papaligiran ng mga multo ng kanilang mga pagkakamali. Si Leo, mahinang tanong ni Elena. Kumusta na siya? Yumuko si Miguel, hindi makatingin ng diretsyo. Winasak namin siya, Elena. Hinahanap kanya araw-araw, gabi-gabi. Hindi na siya katulad ng dati. Ang balitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sarili niyang pagdurusa. Inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Elena, sabi ni Miguel, at sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig ang mga ito. Hindi ako naparito para humingi lang ng tawad. Naparito ako para sa isang alok, isang bagong alok. Tumingin si Elena sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Gusto kong bumalik ka, sabi ni Miguel. Pero hindi bilang isang empleyado. Hindi bilang isang therapeutic companion. Huminga siya ng malalim. Sa mga nakaraang araw naisip ko ang sinabi mo tungkol sa lola mo at kay Leo. Ang kanilang wika ay pareho. Ang kanilang pangangailangan ay pareho. Naisip ko si Sofia at ang kanyang pangarap na gumawa ng isang lugar ng paghihilom. Gusto kong itayo natin ang lugar na yon, Elena. Isang sentro. Dito sa Tagaytay. Isang lugar na hindi lang para sa mga batang tulad ni Leo, kundi para na rin sa mga matatandang tulad ng lola mo. Isang lugar kung saan ang mga henerasyon ay magtatagpo, kung saan ang mga nawawala ay makakahanap ng kanlungan. Tatawagin natin itong Lola's Haven o Sophia's Garden o kahit anong gusto mo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. At gusto kong ikaw ang mamuno rito. Ikaw ang magiging puso at kaluluwa nito. Ang Heliconia Foundation ang magpopondo sa lahat. Wala kang aalalahanin. Ang tanging gagawin mo ay ibahagi ang iyong pambihirang regalo sa mundo. Natulala si Elena. Ang alok ay napakalaki, napaka-imposible. Mula sa isang serbidora, patungo sa pinuno ng isang foundation. Bakit, tanong niya? Bakit mo ito ginagawa? Dahil ito ang tama, sagot ni Miguel. Dahil may utang ako sa iyo. May utang ang pamilya ko sa iyo. At dahil kailangan ka namin. Kailangan ka ni Leo. At Elena, kailangan kita. Ang huling mga salita ay binigkas niya ng halos pabulong isang pag-amin na mas matimbang pa kaysa sa anumang alok ng pera o posisyon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang mga wasak na puso at mga pinagsisihan, isang maliit na sinag ng liwanag ang nagsimulang sumilip. Isang pagkakataon, hindi lang para itama ang nakaraan, kundi para bumuo ng isang bagong hinaharap. Hindi pa sumasagot si Elena. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga mata ni Miguel, mga matang puno ng pagsisisi, pag-asa, at isang pakiusap na halos hindi niya matanggihan, alam niya na ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay ngayon pa lang nagsisimula. Ang pagbabalik ni Elena sa Villa de Villa ay hindi madali. Ito ay isang proseso na puno ng alanganin at mga hakbang na kasing ingat ng paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Pumayag siya sa alok ni Miguel hindi dahil sa engranding proyekto, kundi dahil sa isang pangalan, Leo. Ang imahe ng isang batang nawalan ng kislap sa mata ay isang multo na hindi niya kayang talikuran. Ang unang araw ng kanyang pagbabalik, si Miguel mismo ang sumundo sa kanya. Sa biyahe halos wala silang imikan. Ang mga salita ay tila hindi sapat para punan ang puwang na nilikha ng mga nakaraang linggo. Pagdating sa villa, ang kapaligiran ay mabigat. Sinalubong sila ng mga katulong na may halong gulat at kalituhan sa kanilang mga mukha. Nasa silid pa rin niya si Leo, bulong ni Miguel. Hindi pa siya lumalabas mula kaninang umaga. Tumango si Elena. Hayaan niyo po muna ako. Naglakad siya patungo sa silid ni Leo. Ang pinto ay nakasara. Hindi siya kumatok. Sa halip na upo siya sa sahig sa labas ng pinto, isinandal ang kanyang likod sa malamig na kahoy. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumawa ng ingay. Naghintay lang siya. Ito ang kanyang paraan. Ang pag-aalay ng isang tahimik na presensya, isang pangako na nandito ako at hindi ako aalis. Mula sa sala, pinanood siya ni Miguel. Gusto niya sanang lumapit. Gusto niya sanang pilitin si Leo na lumabas.
Ngunit natutunan na niya ang kanyang leksyon. Nagtiwala siya sa proseso ni Elena. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Si Elena ay nanatili sa kanyang pwesto, hindi gumagalaw, na parang isang estatwa ng pasensya. At pagkatapos, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa loob. Dahan-dahan pinihit ang seradura. Bumukas ang pinto ng bahagya, isang siwang na sapat lang para makita ang isang maliit na mata. Si Leo. Tinitigan niya si Elena, ang kanyang muka ay walang emosyon. Sinusuri, tinitimbang. Tinitiyak kung ang babaeng nasa labas ay totoo o isa na namang panaginip na maglalaho. Ngumiti si Elena, isang ngiting malungkot ngunit totoo. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang susunod na galaw ng bata. Dahan-dahang binuksan ni Leo ang pinto ng mas malawak. Hawak niya sa kanyang kamay ang paborito niyang laruang ibon na gawa sa kahoy. Ang ibon ay may sira. Ang isang pakpak nito ay nabali. Inilahad niya ito kay Elena. Ito ay isang tanong, isang reklamo, isang simbolo ng kanilang nasirang ugnayan. Kinuha ni Elena ang ibon. Nasira siya, sabi niya, sa malumanay na boses, pero ayos lang. Ang mga bagay na nasisira, kaya nating ayusin. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng glue mula sa kanyang bulsa na lagi niyang dala para sa mga ganitong pagkakataon sa hardin. Sa harap ni Leo, maingat niyang idinikit ang baling pakpak. Pagkatapos, binalot niya ito ng isang pirasong sinulid para manatili sa pwesto habang natutuyo. Kailangan lang natin siyang bigyan ng panahon, sabi ni Elena. Panahon para muling maging buo. Sa mga salitang yon, tumingin si Leo kay Elena, pagkatapos ay sa kanyang ama na nakatayo sa di kalayuan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Gutom. Isang salita. Ngunit para kay Miguel ito, ang pinakamagandang musikang kanyang narinig. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pinipigilan ng isang malakas na emosyon. Ang paghilom ay nagsimula na. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maselang sayaw ng muling pagtatayo ng tiwala. Si Leo ay unti-unting bumalik sa dati, ngunit meron na siyang bagong takot, ang takot na maiwan. Lagi siyang nakasunod kay Elena, at kapag aalis ito, sandali tatanungin niya, babalik. At lagi ang sagot ni Elena ay, oo, palagi akong babalik. Habang ang ugnayan ni na Elena at Leo ay unti-unting nabubuo, ang relasyon naman ni na Miguel at Isabel ay nanatiling wasak. Hindi na nagpakita si Isabel sa villa. Si Miguel naman ay hindi na rin ito hinanap. Ngunit alam ni Elena na ang isang sugat na hindi ginagamot ay laging mag-iiwan ng lason. Isang hapon, habang abala si Elena sa pag-sketch ng mga plano para sa Lola's Haven, lumapit si Miguel. Kailangan niyong mag-usap, sabi ni Miguel, na para bang nabasa ang kanyang iniisip. Sino ikaw? At si Isabel, sagot niya, hindi para sa akin, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Para makalaya ka sa galit. At para kay Leo, hindi niya kailangang lumaki sa isang pamilyang watak-watak. Tama si Miguel. Kinabukasan si Elena mismo ang tumawag kay Isabel at humiling na magkita sila. Nagulat si Isabel ngunit pumayag. Nagkita sila sa parehong lugar, ang main lounge ng hotel. Sa pagkakataong ito, si Isabel ang mukhang dehado. Namayat siya at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang dating mapagmataas na aura. Salamat sa pagpunta, panimula ni Elena. Hindi sumagot si Isabel. Tumingin lang ito sa kanya, naghihintay. Hindi ako naparito para manumbat, sabi ni Elena. Naparito ako para subukang umunawa. Nagulat si Isabel. Umunawa sa ginawa ko, oo, sabi ni Elena. Dahil sa likod ng lahat ng galit at sakit, nakikita ko po ang isang kapatid na natatakot. Natatakot na mawalan ng kontrol. Natatakot na masaktan muli ang kanyang pamilya. Natatakot na hindi na siya maging mahalaga. Ang mga salita ni Elena ay tumpak at walang paligoy. Tila isang salamin na ipinakita kay Isabel ang isang katotohanang pilit niyang itinatago kahit sa sarili niya. Mahal na mahal mo si Miguel at si Leo, pagpapatuloy ni Elena. At minsan, ang pagmamahal na yon, kapag hinaluan ng takot, ay nagiging isang bagay na nakakasakal. Alam ko po yon.
Dahil ganoon din ang naramdaman ko para sa lola ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya kahit na mali. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang pagguhit ng emosyon sa mga mata ni Isabel. Isang luha ang pumatak sa pisngi nito na mabilis niyang pinunasan. Patawad, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Patawad, Elena. Sa lahat. Hindi ito isang grandiyosong paghingi ng tawad. Ito ay simple tahimik, ngunit puno ng bigat ng isang pusong nagsisisi. Pinapatawad na po kita, sagot ni Elena. Pero ang kailangan mong hininga ng tawad ay hindi ako. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, isang malaking tinik ang tila na bunot sa dibdib ni Elena. Ang proseso ng paghilom sa pamilya de Villa ay magiging mahaba, ngunit ang unang hakbang ay nagawa na. Ang pag-asa ay nagsimulang mamukadkad na parang mga bulaklak sa hardin pagkatapos ng isang mahabang tag-ulan. Ang mga plano para sa Lola's Haven ay nagsimula nang magkaroon ng porma. Si Miguel at Elena ay nagtutulungan hindi na bilang amo at empleyado, kundi bilang magka-partner. Ang kanilang mga pag-uusap sa gabi ay bumalik ngunit mas malalim na ngayon, puno ng mga pangarap para sa hinaharap. Ang kanilang personal na ugnayan ay nanatiling hindi pinangalanan. Ang sakit ng nakaraan ay nag-iwan ng mga peklat na kailangan pa ng panahon para maghilom. Ngunit meron ng pagtitiwala, respeto, at isang lumalagong pagmamahal na hindi na nila kayang itanggi. Isang gabi, habang nakaupo sila sa terasa, pinapanood ang mga bituin si Leo ay lumapit sa kanila, dala ang kanyang laruang ibon. Ang pakpak nito ay buo na, bagamat may maliit pa ring marka kung saan ito nabali. Inilagay niya ang ibon sa mesa sa pagitan ni Miguel at Elena. Pamilya, sabi niya. Isang salita na natutunan niya mula sa isang libro. Nagkatinginan sina Miguel at Elena. Isang ngiti ang sabay na gumuhit sa kanilang mga labi. Oo anak, sabi ni Miguel, inaakbayan si Leo. Pamilya. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Leo. Pagkatapos dahan-dahan, hinawakan din niya ang kamay ni Miguel na nakaakbay sa bata. Naglapat ang kanilang mga kamay, isang lalaki, isang babae at isang bata na bumubuo ng isang bilog ng pag-asa. Ang mga peklat ay naroon pa. Ang mga alaala ng sakit ay hindi pa lubusang naglalaho. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng tahimik na langit ng Tagaytay, ang paghilom ay naging mas matatag at ang pag-asa ay naging isang pangako ng isang mas magandang bukas. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig na tensyon sa Villa de Villa ay napalitan ng isang mainit at buhay na kapaligiran. Ang mga tawa ni Leo ay madalas nang maririnig, umaalingaw-ngaw sa mga hardin. Ang kanyang pag-unlad ay kahanga-hanga. Nakakabuo na siya ng mga simpleng pangungusap, nakikilahok sa mga gawain, at ang kanyang mga meltdown ay naging napakadalang na lamang. Ang Lola's Haven ay hindi na lamang isang plano sa papel. Ito ay isa ng malaking construction site sa isang magandang bahagi ng lupain ng Heliconia, kung saan nagsisimula na ng tumayo ang pundasyon ng isang gusaling idinisenyo para sa kapayapaan at pag-asa. Si Elena, kasama ang isang team ng mga arkitekto at therapist na pinili niya ay abala sa bawat detalye mula sa pagpili ng kulay ng pintura na hindi nakakairita sa mata hanggang sa disenyo yon ng sensory gardens na magiging sentro ng lugar. Ang relasyon ni Isabel sa pamilya ay unti-unting nabubuo muli. Binisita niya si Leo isang araw, hindi nadala ang kanyang mapanuring mga mata, kundi isang kahon ng paboritong cookies ng bata. Nag-alok siyang basahan ito ng libro. Sa simula, nag-alinlangan si Leo, ngunit sa huli ay pumayag din. Ito ang unang hakbang sa isang mahabang proseso ng pagpapatawad. Para kay Isabel, ang pagiging isang tita ay naging mas mahalaga kaysa sa pagiging isang CFO. Si Lola Adela naman ay nanatiling nasa kanlungan ni Maria, ngunit ang kanyang buhay ay mas naging komportable. Dahil sa pondong itinayo ni Isabel, natatanggap na niya ang pinakamahusay na pangangalaga. Linggo-linggo dinadalaw siya ni na Elena, Miguel at Leo. Sa mga pagbisitang yon, isang pambihirang ugnayan ang nabuo sa pagitan ng isang batang nagsisimula pa lang tuklasin ang mundo at isang matandang unti-unti nang nakakalimot dito. Madalas magkasama silang nakaupo sa hardin tahimik na pinapanood ang mga ibon nag-uusap sa isang wikang tanging sila lang ang nakakaintindi.
Ang ugnayan ni Miguel at Elena ay namulaklak sa isang natural at hindi minadaling paraan. Ang kanilang pagiging magka-partner sa proyekto ay naging daan para sa mas malalim na pagkakakilala. Nakita nila ang lakas at kahinaan ng isa't isa, ang mga pangarap at takot. Ang pagmamahal na dati isang mapanganib na apoy ay naging isang matatag na baga na nagbibigay ng init at liwanag. Isang gabi sa anibersaryo ng unang pagkikita nila, dinala ni Miguel si Elena hindi sa isang mamahaling restaurant kundi sa tahanan bistro. Ang lugar ay sarado para sa isang private event ang kanilang event. Sinalubong sila ni Anton ang manager na may malaking ngiti. Welcome back, Ma'am Elena. Welcome po, Sir Miguel. Inihatid sila sa parehong mesa sa may bintana, kung saan unang nasaksihan ni Miguel ang mahika ni Elena. Ngunit sa pagkakataong ito ang buong restaurant ay tahimik na liliwanagan lamang ng daan-daang kandila. Medyo mas tahimik kaysa sa huli nating pagpunta rito, biro ni Miguel. Ngumiti si Elena. Parang ibang buhay na ang nakaraan. Ang hapunan ay simple, ngunit perpekto. Habang kumakain sila, nagbalik tanaw sila sa kanilang pinagdaanan. Ang mga pagsubok, ang mga sakit, ang mga aral. Naalala mo ba nung una? Kitang inalok ng trabaho, sabi ni Miguel. Akala ko pera at posisyon ang solusyon sa lahat ng problema. At akala ko naman, ang pag-iwas at pagtakbo ang paraan para protektahan ang aking sarili at ang aking minamahal, dagdag ni Elena. Pareho tayong mali, pero pareho tayong natuto, sabi ni Miguel, at sa mga salitang iyon, hinawakan niya ang kamay ni Elena sa ibabaw ng mesa. Tinuruan mo akong magtiwala muli, Elena. Tinuruan mo akong makita ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Tinuruan mo akong maging isang mas mabuting ama. At ikaw naman, sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Tinuruan mo ako na hindi lahat ng mayaman ay mapagmataas. Tinuruan mo ako na ang tulong ay hindi laging senyales ng kahinaan. Tinuruan mo ako na karapat-dapat din akong lumigaya. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Miguel. May isa pa akong sorpresa, sabi niya. Lumapit siya sa isang pinto sa gilid ng bistro, ang pinto patungo sa private lounge, kung saan unang pinakalma ni Elena si Leo. Pagbukas niya ng pinto, bumungad kay Elena ang isang silid na puno ng mga bulaklak, mga rosas, lavender at sunflower, katulad ng mga nasa hardin ni Sofia. At sa gitna ng silid nakatayo si Leo, suot ang isang maliit na suit, may hawak na isang maliit na unan. Sa tabi niya ay si Isabel, nakangiti ng totoo. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Elena, nalilito. Lumuhod si Miguel sa harap niya, hindi sa isang engranding paraan, kundi sa isang simpleng kilos ng pagpapakumbaba. Elena Cardoso, panimula niya ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 1 taon na ang nakalipas sa lugar na ito, binigyan mo kami ng isang regalong hindi mababayaran, ang kapayapaan. Ngayon gusto kong mag-alok ng isang regalo sa iyo, ang aking apelyido. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas niya, isang singsing ang lumitaw. Hindi ito malaki o marangya. Ito ay isang simpleng singsing na may isang maliit na sapiro, ang kulay ng langit sa Tagaytay, na napapalibutan ng maliliit na diamante na parang mga bituin. Alam kong ang mundo natin ay magkaiba. Alam kong marami pa tayong haharapin. Pero wala na akong ibang gustong makasama sa pagharap sa lahat ng iyon, kundi ikaw. Ikaw ang naging tahanan namin nung kami ay nawawala. Ngayon, gusto kong ako naman ang maging tahanan mo. Elena, mahal kita, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pakasalan mo ako. Buuin natin ang pamilyang sinimulan na nating itayo. Lumapit si Leo at inilahad ang unan. Sa ibabaw nito ay ang laruang ibon na gawa. Sa kahoy ang pakpak nito ay buo na at pinakintab pa. Ito ang kanilang simbolo ng paghihilom. Tumingin si Elena kay Leo, kay Isabel, at kay Miguel na nakaluhod sa harap niya. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Ang tanging natira ay isang napakalaking pagmamahal at pasasalamat. Oo, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng kanyang pag-iyak. Oo, Miguel, pakakasalan kita. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat, na para bang ito ay laging para sa kanya. Tumayo siya at niyakap si Elena
Nang mahigpit at sa gitna ng kanilang yakap, narinig nila ang isang maliit na palakpak. Si Leo. Pumapalakpak ang kanyang muka ay puno ng isang dalisay na kaligayahan. At doon sa isang maliit na silid, sa loob ng isang restaurant, kung saan nagsimula ang lahat, isang bagong kabanata ang nagbukas. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng mga sirang tao na natagpuan ang kanilang kabuuan sa piling ng isa't isa. Isang kwento ng pagpapatawad, ng pangalawang pagkakataon, at ng isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng isang mas matibay na bagay, ang pagpili na magmahal. Ang kinabukasan ay nanatiling isang blangkong pahina. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak na nilang lahat ang iisang panulat handang isulat ang kanilang kwento ng magkakasama.